Ang unang ginawa ko nang ma-reincarnate bilang isang higanting sawa, ay pilitin na kumuha ng isang ahas sa tabi ng kalsada. At masayang naranasan ang kaligayahan ng pagiging isang ahas. Ngunit pagkatapos ng 3 segundo, tuluyan akong natakot. Dahil napansin ko na ang maliit na babaeng ahas na ito na tila ordinaryo lang, ay reinkarnasyon pala ng emperatriz na namumuno sa 100,000 mandirigmang tubig ng lahi ng dragon. At sa oras na ito, ang maliit na babaeng ahas ay nakayuko sa sulok. At nililinis ang sugat sa katawan na dulot ng aking marahas na kilos. Punong-puno ng puot at galit ang malamig na mga mata niyang parang ahas. Ako ang matapang na emperatriz ng Dragon Clan. Pero ni minsan ay hindi niya naisip na saktan ako ng ganito. Kapag naibalik ko na ang aking lakas, siguradong gagawin kong punitin, balatan at durugin ka hanggang sa mamatay. Kahit na hindi nagsasalita ang maliit na ahas. Pero malinaw kong naririnig ang sigaw sa loob ng kanyang puso. Nabigla ako sa harap mismo ng ahas na ito. Hindi ko inakala na ang maliit na babaeng ahas na ito ay isa ring muling isinilang. At siya pa ay isang dakilang lider na tulad ng emperatriz ng mga dragon. Naalala ko ang nangyari kanina. At hindi ko maiwasang manginig ang likod ko. Sigurado akong galit na galit ang emperatriz ngayon at gusto akong lamunin ng buhay. Kung sakaling maibalik niya ang kanyang lakas, baka ako ay maging isang patay na ahas anumang oras. Habang iniisip ko kung dapat ko ba siyang patayin habang siya ay mahina. Isang malamig na mekanikal na tunog ang biglang sumabog sa aking isipan. Tagumpay ang pagbind sa sistema ng mabuting gawa. Naka-unlock ang pangunahing kakayahan. 100 ulit na balik. Ang panuntunan ay magbigay ng benepisyo sa nakabind na tao. At makakakuha ka ng hanggang 100 ulit na gantimpala. Nakabind na tao, Longlinger, dating emperador ng lahing dragon. Malubha na at malapit ng mamatay ang kasalukuyang kalagayan. Nang marinig ko ito, natuwa ako ng sobra. Tiyak na ang mga transbender ay may taglay na ginto, kahit na huli na, darating pa rin. Agad akong pumikit at tumingin sa bunganga, nakatingin kay Longlinger. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang itsura niya sa aking mata. Ang mga paalala ng kamatayan ay pawang hangin lang. Ito ay isang bihirang yaman talaga. Tama ang tingin namin kay Longlinger, nagkatinginan kami ng diretsyo. Bigla akong nanginig ng walang kaalaman. Sa oras na iyon, ang aking malaking katawan ay diretsong gumagapang patungo sa butas. Nang makita ito ni Longlinger, agad na bumuhos ang alon ng takot sa kanyang puso. Ano na namang balak ng ahas na ito? Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang emperatriz ng lahi ng dragon. Alam na alam niya ang likas na katangian ng ahas. Kung mangyari ulit ito, mas pipiliin niyang kumagat sa kanyang dila at magpakamatay ngayon din. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang isang matibay na desisyon. Malinaw na handa na siyang makipaglaban sa akin. Ngunit hindi niya inasahan na hindi ko siya tinitingnan kahit man lang. Diretsong nilampasan ko siya at naglakad papunta sa kalaliman ng gubat. Malinaw kong narinig ang mga iniisip niya. Walang mali sa kasabihang ang likas na ugali ng ahas ay panlilin lang. Pero sa nakaraang buhay ko, isa akong dalisay na binatang walang karanasan sa loob ng 30 taon. At ang una kong karanasan ay kasama siya. At higit sa lahat, ang nangyari kanina ay hindi talaga ang aking sinasadyang gawin. Dahil noong mga oras na iyon, hindi pa ako ganap nagising. Habang mabilis akong nagliliparan sa kagubatan. At pilit na pinagsasama-sama ang mga alaala sa aking isipan. Ang pinakamahalaga ngayon ay agad na mapataas ang aking kakayahan. Para makaligtas at makalampas sa katawan na ito. Pagbalik ko sa pinto ng kuweba, nakadila na sa bibig ko ang isang biktima. Nang makita akong bumalik, automatikong niyuko si Longlinger at niyakap ang sarili. Sinubukan din niyang tumakas kanina. Pero masyadong malala ang mga sugat niya. Kahit gumalaw ng kaunti, hirap na hirap siya. Nang makita niya ang tambak ng dugo ang pagkain, lumunok ng malakas si Longling habang gumalaw ang kanyang lalamunan. Pero dahil sa dangal ng emperatriz, mataas pa rin ang kanyang ulo at hindi niya tinanggap ang pagkaing inialok. Balak ko sanang asarin pa siya. Pero nang isipin ko, mas mabuti na lang. Kung talagang mamatay ang punong ito ng yaman. Sobrang lugi ako noon. Kaya't direkta kong kinagat ang oso at inihagi sa harap niya. Ngunit ang buntot ko ay hindi sinasadyang dumaan sa kanyang katawan. Siya ay nayanig at ang mga kaliskis ay tumayo. Ngunit pilit pa rin niyang pinipigilan ang malamig na ungol. Si Longlinger ay tumingin sa akin na puno ng pagkabigla. Pero sa oras na iyon, matagal na siyang gutom na naipit na ang dibdib sa likod. Kahit na siya ay isang mapagmataas na reyna ng mga dragon. Ganun pa man, hindi niya mapigilan ang likas na pagnanais ng mga nilalang na mabuhay. Tama na, tama na. Ako na ang magpapakasaya at tikman ito kahit na hindi gusto. Pag nakabawi na ako sa aking espiritu, babayaran ko ito sa maliit na ito. Agad na hindi na magpapigil si Longlinger at binuksan ang kanyang malaking bibig. At dinilaan niya ang makapal na balat ng brown beer. Nang marinig ko ang mga salitang ito sa kanyang isip, bigla akong nainis. Kumakain at umiinom siya sa akin. Sa isip niya, pinag-iisipan pa kung paano ako pagsasamantalahan. Kung hindi lang nakabind ang sistema sa ganitong uri ng tao, matagal na akong tumakas. Hayaan mo na lang siyang maghintay dito sa kamatayan. Hindi nagtagal. Parang nag-aalab ang isip ko. Isang serye ng mga tunog na paalala ang tumunog. Binabati kita, tagapagtaglay. Nakakuha ka ng gantimpalang 100 beses na balik. Pangunawang pang-init. Binabati kita, tagapagtaglay. Nakakuha ka ng gantimpalang 100 beses na balik. Super na pang-amoy. Binabati kita, tagapagtaglay. Nakakuha ng gantimpalang balik ng 100 beses.
Lakas ng pagpisil. Agad kong tiningnan ang sistema panel. Naku, may 10 higit ng praktikal na kapangyarihan doon. Hindi ko maiwasang humanga, siguanan how, talagang ang galing. Hindi katakatakang isang malakas na tagapag-ayos ng immortalidad. Kahit na kumain lang ng isang kayumangging oso. Ang hatid nitong kita sa akin ay nakakakilabot na. Hindi na ako nagdalawang isip, agad akong umunguya ng isang usa. At muling itinapon ito sa harap ni Long Ling. Noong panahong iyon, nakatuon siya sa pagtunaw ng pagkain sa kanyang tiyan. Kitang-kita ang kanyang katawan na unti-unting gumagaling. Nang makita niyang may inihagis akong pagkain muli, hindi siya nag-atubiling buksan ang bibig at mumunguya. Ang kaaya-ayang tunog ng sistema ay patuloy na sumabog sa aking isipan. Napangiti ako ng sobra hanggang hindi ko na mapigil ang sarili. Ito na ba ang tinatawag na panalo sa tulog? Sa susunod na 3 araw, araw-araw akong parang pinaputukan ng enerhiya, tumatakbo palabas. Yung mga hayop sa loob ng 100 milya ay para bang pinahirapan ng 10 sali ng kapalaran. Hindi makakatakas sa aking mga kamay. Karamihan sa mga nahuli kong biktima ay napunta na sa tiyan ni Long Ling. Lalong kumikislap ang kanyang mga kaliskis. Unti-unting lumalaki ang kanyang katawan. Hindi na nagtagal, halos makahabol na siya sa akin. Maging sa kanya, ramdam ko na. May isang puwersa ng lakas na unti-unting umaabot palabas. Ngunit habang mas mabilis siyang nakakabawi, mas lalo akong nasasabi, dahil ako ang talagang nakikinabang dito. Ngayon, nakakuha na ako ng halos 100 mga kakayahan. Mas malakas ako ngayon kumpara sa 3 araw na nakaraan. Tumawa ako ng malakas. At muling itinapon ang bagong huling biktima sa harap ni Long Ling. Pagkatapos ay sabik na makita kung ano ang makukuha ko ngayon. Na-detect ang pagbabago ng emosyon ng nakabind na si Long Ling. Tumaas ang intimacy ng isa. Naka-activate ang function ng pagsasanib ng kakayahan. Kapag mas mataas ang intimacy, mas malaki ang gantimpalang matatanggap. Kung bumaba ang intimacy sa 0, ang nakabinding na relasyon ay mawawakas. Pagkatapos kong marinig, napatigil ako. Tumingin muli sa system panel. Hindi lang nadagdagan ng column para sa intimacy. Mayroon ding bagong makapangyarihang synthesis function. Hindi ko naisip pa. Diretso kong pinagsama ang mga ordinaryong divine abilities na naipon ko sa mga nakaraang araw. Matagumpay ang synthesis. Binabati kita sa pagkakamit ng espiritual na kapangyarihan. Nagsimula nang lumitaw ang kapangyarihan ng dragon. Sa susunod na segundo, ang katawan kong mahigit 10 talampakan ang haba ay mabilis na lumaki. Ang mga kaliskis ay naglabas ng tunog na parang metal na nag-usap. Ang katawan ko ay lumakas ng isang buong bilog kumpara sa dati. Nang maramdaman ko ang pagbabago ng lakas sa loob ko na parang pagsabog, ako'y nagalak sa aking puso. Agad akong naging isang sinag ng liwanag at tumungo sa maliit na bundok na hindi kalayuan. Matapos ang isang malakas na pagsabog at ingay ng pagbagsak, nabutas ko ang matigas na maliit na bundok at naging isang malaking butas. Samantala, sa loob ng kuweba, matapos ang ilang araw ng tuloy-tuloy na pagkain, sa wakas ay nakabawi na siya ng bahagyang lakas. Kaya may bahid ng malamig na ngiti sa kanyang mga mata. Ginoo, kahit anong plano mo, kahit gaano ka man katalino, gusto mo bang tuluyang masira ang aking lahi ng dragon? Pero ano naman ang halaga nito? Ako, si Long Ling ay buhay pa rin. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umabot. Naramdaman ni Long Ling ang pag-igting ng kanyang paghinga. Parang may isang napakalakas na puwersa na bumabalot sa kanya, na nagpapahirap sa kanyang huminga. Akala niya ay narito na ang mga humahabol. Kaya't biglang napuno ng tensyon ang buong katawan niya. Handa na siyang makipaglaban hanggang kamatayan. Ngunit nang tumingin siya pataas, nakita niya ang isang malaking pilak na ahas na nakalutang sa mga batong buo. Nagpapalabas ito ng nakakatakot na aura. Halos mapalingon si Long Ling sa gulat. Paano siya magiging siya? Yung napakalakas na ingay kanina. Siya pala ang gumawa ng gawang ito, ang puting ahas na ito. Halos kasing lakas ng espiritual na lahi ang pinsalang ginawa nito. Tiyak kong naaalala ko na ang batang ito ay isang ordinaryong tao lamang. Paano ba naman, 3 araw lang na hindi kita nakita, parang nagbago ka na ng pagkatao. Tumingin ng mabuti si Long Ling at napansin ang bagong bukol na parang sungay sa aking noo. Ah, ganun pala. Meron palang mahihinang dugo ng dragon. Kaya hindi nakapagtataka na ang bilis ng kanyang pag-unlad. Pero hindi ito nangangahulugang marami. Hayaan mong magmalaki ka muna ng ilang araw. Pagkatapos maibalik ko ang aking kapangyarihan. Sa isang iglap, malalayo kita. Nang naisip ito ni Long Ling nakaramdam siya ng alalahanin. Sapagkat hindi ganun kadali ang muling pag-aaral ng kasanayan. Kailangan pa niyang makuha ang niidan ng mga demonyo. Medyo mahirap ito para sa kanya sa kasalukuyang antas ng kanyang pagsasanay. Ngunit hindi niya alam na naririnig ko ng malinaw ang lahat ng kanyang mga lihim na plano. Kung gusto niyang patuloy na lumakas, kailangan niyang samantalahin ang sistema. Kaya kailangan kong maghanap ng paraan para makakuha siya ng mga demonyong pilak. Nanginig si Long Ling nang makita ko siya. Kaya hindi mapigilang manahimik na magmura. Ano ang tinitingnan mo, patay na silverworm? Hindi ba't swerte lang na nakapasok sa susunod na antas ng espiritu? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Kung hindi lang dahil hindi pa ganap ang aking lakas. Sandali lang, tuturuan kitang maging ahas. Hayaan kitang magmayabang ng 2 araw muna. Hintayin mo hanggang makamit ko ang lihim na sining ng lahi ng dragon.
Tingnan mo kung paano kita dudukutin at pipisil ng todo sa ilalim ng aking paa. Nakaka-transport pa, tapos kailangang maging alipin ng isang mayabang na babae. Sobra na talaga. Pero kahit nareklamo ako, bumaling pa rin ako at lumangway papasok sa gitna ng makapal na gubat. Hindi nagtagal, nakapasok na ako sa kailaliman ng gubat. Sobrang siksik ng espiritu dito, sobra talaga. Pakiramdam ko bawat hininga ay nagpapalakas ng aking lakas. Agad akong nagsimulang sumipsik ng todo. Habang abala akong sumipsik, bigla akong nakarinig ng matinis na huni ng ibon sa itaas. Mabilis akong tumingala. Hindi ko inaasahan na may isang ibong ilang metro ang laki na nagsasara ng mga pakpak at bumabagsak sa akin na parang matalim na espada. Bigla akong naging alerto at mabilis na iniikot ang katawan ko. Nakatakas ako sa isang napakadelikadong atake. Yung malaking ibon, parang bakal ang mga pangil. Matinding bumagsak sa malaking bato na pinatungan ko kanina. Agad na naghiwa-hiwalay ang buong bato, nagkalat ang mga pira-piraso. Nakita ko ang eksenang ito, parang may malamig na hangin sa likod ko. Buti na lang at mabilis akong nakatakbo. Kung hindi, ako na ang naging durog na pira-piraso ngayon. Nang makita ng malaking ibon na hindi ito nahuli, isang kisap ng pakpak muling lumipad sa kalangitan. Nilibot ang paligid sa himpapawid, tapos muling sumugod ng mabagsik. Anong klaseng nilalang ito? Ang mabagsik, para bang may utang ako sa kanya ng milyon-milyon. Nakatagpo ng host ang pangalawang antas na halimaw na si Golden Winged Roth. Nagsimula ang misyon. Iregalo ang halimaw na ito kay Longlinger at makakatanggap ng espesyal na gantimpala. Biglang lumiwanag ang mata ko, pero agad ding napalitan ng malungkot na mukha. Maganda man ang gantimpala, pero sa pangalan pa lang, alam mong kaaway na ng mga ahas ang malaking ibon na ito. Hindi pwedeng makipaglaban ng diretsyo, kailangan ng tuso. Pagkatapos mag-isip ng sandali, mabilis akong tumakbo papunta sa lugar na puno ng magulong mga punong kahoy at mga vines. Biglang umungal ang Golden Winged Rothy ng galit. Hinawakan niya ako ng mahigpit at hindi bibitawan. Pagkatapos ay bigla itong sumugod na parang nababaliw. Umaasa akong makaiwas sa aking liksi. Ilang beses na ang mga pangil nito ay dumaan sa aking ani. Maaari kong sabihin na ako'y nakaligtas sa kamatayan. Sa ganitong paraan, kami ay naglalaro ng habulan, isang ahas at isang ibon. Sa wakas, nakarating kami sa gilid ng lugar ng mga bagay. Sa puntong ito, muling nakita ng gininto ang pakpak na agila ang pagkakataon. At naglunsad ito ng nakamamatay na pagsugod sa akin. Ngunit ngayon hindi ako nagmadaling tumakas. Nang halos dumikit sa akin ang mukha ng gintong pakpak na dambuhalang ibon, bigla akong mabilis na lumiko at lumihis. Hindi ito nakapagpreno ng maayos at dumampi sa akin habang tumatakbo. Dahil sobrang bilis, hindi ito nakapagpreno. Ang ulo nito ay sumubsob sa mga libong taong gulang na mga puno at bagi. Ang mga pakpak nito ay mahigpit na nakapulupot sa mga bagi. Nagpakawala ng lakas pero hindi pa rin makalipad. Hihi! Ibong buhawi. Ngayon alam mo na kung ano ang tawag sa pagkabagsak, di ba? Ito ang hinihintay ko. Walang sabi-sabi, agad kong pinatakbo ang Dragon Power. Isang nakakatakot na presyon ng dugo ang biglang bumalot sa buong paligid. Dahan-dahan akong umakyat papunta dito. Siguro hindi pa niya inakalang mangyayari ito. Isang dignong ikalawang antas na halimaw ang nahulog sa ganitong kanal. Sobrang nagsusumikap itong makawala. Ngunit sa bawat pagsusumikap, lalong humigpit ang mga baging. Sa huli, naging parang suman ito at hindi na makagalaw. Binuka ko ang aking bibig at tinamaan ang kanyang leg. Binabati ang host sa matagumpay na pagpatay sa ikalawang antas na halimaw, ang Golden Winged Roth. Gantimpala, isang piraso ng dragon scale na pangproteksyon. Pagkatapos kong magsalita, isang sinaunang kaliskis ng dragon ang lumutang sa harap ko. Hindi kalakihan ang kaliskis ng dragon pero napakatigas nito. At naglalabas pa ng banayad na gintong liwanag. Naisip ko at nagpasya akong ipaloob ito sa 7 pulgadang bahagi para protektahan laban kay Longlinger. Takot ako na baka aksidente siyang makapanloko sa akin balang araw. Sapagkat araw-araw ay iniisip niyang maghiganti. Sa utos, agad na naipasok ang kaliskis ng dragon sa katawan. Naging pinakamalakas kong sandata para sa kaligtasan. Hinila ko ang katawan ng Golden Winged Roth mula sa mga baging. At agad na bumalik sa aking daan-dala ang aking napanalunan. Habang naglalakad, ako'y nagmamasid sa paligid ng mainga. Takot na may lumabas na ilang kamag-anak ng Golden Winged Roth upang maningil sa akin. Bigla, mula sa hindi kalayuan, sumiklab ang napakalakas na espiritual na enerhiya. Malamang ay may mga bihirang yaman na lilitaw. Nang maisip ko ito, agad kong binago ang aking direksyon. Sinundan ko ang pinagmulan at hinawakan ito. Habang mas malapit ako, mas lalong sumisidhi ang enerhiya. Sobrang lalapot na halos parang makapal na. Ilang minuto ang lumipas, isang malawak na berde na lawa ang lumitaw sa harap ko. Sa ibabaw ng lawa, umaakyat ang mga hibla ng puting ulat. Parang nasa isang paraiso. Enerhiya na nagiging likido. Ito ay isang sagradong lugar lamang ng mga sekta, isang espesyal na kagamitan. Naku, parang nakakita ako ng kayamanan. Sobrang excited ako, parang gusto ko nang lumipad. Ngunit hindi pa tapos ang saya. Biglang dumating ang nakakatakot na presensya na nagpapalutang ng takot. Parang nawala ang tibok ng puso ko, parang may humawak dito. Iyon ay babala ng kamatayan mula sa kaibuturan ng kaluluwa.
Agad akong lumingon at tumakbo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ako'y tumakas. Isang nakakatakot na haligi ng tubig ang sumabog mula sa gitna ng lawa, kasama ng isang nakasisira na presensya na humahampas sa akin. Ang haligi ng tubig ay tumama ng malakas sa isang napakalaking puno sa malayo. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Nakita kong ang malaking puno ay biglang bumagsak. Tumingin ako pabalik. Dumapo ang malamig na pawis sa aking noo. Ang delikado, muntik na akong mapahamak dito. Pagkatapos ay hindi na ako tumigil kahit saglit. Pinilit kong tumakas ng buong lakas mula rito. Mas nakakatakot ang presensyang ito kaysa sa gintong pakpak na malaking ibon. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Tumakbo ako ng tuloy-tuloy, hindi ko na alam kung gaano kalayo. Hanggang sa sigurado akong nawala na ang presensyang iyon. Dito lang ako bumagsak sa lupa at huminga ng malalim. Hindi pwede. Ngayon, masyado pang mahina. May malaking banta sa lugar na ito. Kapag naging malakas na ako, saka ko na lang titingnan kung ano ang sitwasyon. Pagkatapos ayusin ang aking paghinga, bumalik ako sa yungib ng pinakamabilis na paraan. Ngayon, isang bagay lang ang nasa isip ko, kailangang maging malakas. Ibinagsak ko ang bangkay ng gintong pakpak na agila sa lupa. Ginamit ko ang aking buntot para ipakita kay Long Ling Er na kumain na agad habang mainit pa. Lumapit siya at maingat na tiningnan ang bangkay ng dakilang pangkalahatang ibon. May malalim na takot sa kanyang mga mata. Kahit napatay na ang ibon na ito, ang natitirang presensya ng kapangyarihan mula sa bangkay ay nagdulot sa kanya ng hindi komportableng pakiramdam. Marahil ito ay isang ikalawang antas na halimaw. Narinig ko ang dragon spirit na nagmumuni-muni. Medyo wala akong masabi. Muli kong ginamit ang aking ulo upang itulak ang bangkay ng aso at ibon. Muling sininyasan siya na huwag mag-atubili at agad kumain. Napaisip siya sandali at nagduda sa puso. Ito bang palaka ay para kainin ko? Sandali, bakit may kakaibang enerhiya dito? Baka ito ay isang demonyong perlas. Nakareact siya agad at sumisid sa laman para maghanap. Sanay niyang hinugot ang isang bahagyang kumikislap na demonyong perlas. Lubos na nagulat si Long Ling Er at nakatingin sa akin ng malaki ang mga mata. Hindi talaga niya maintindihan kung paano ang isang ordinaryong ahas na walang ranggo ay nakapagpatumba ng isang golden wing trophy na 2 antas ang taas. At saka, ibinigay pa nito ang pinakamahalagang demonic pill at huli sa kanya. Hawak niya ang demonic pill na may komplikadong tingin matagal bago kumain. Habang nakatingin ako sa tabi, gusto ko nang magreklamo. Kumain ka na. Kung hindi ka kakain, paano ko makukuha ang gantimpala, ate? Nakaasa ang system reward sa bibig mo. Madali bang alagaan kita dito? Nagdadala pa ng biktima at ng demonyong buto. Pero dito ka lang nagpe-perform ng pagdududa. Tumingin siya sa akin ng may malamig na tingin. Nagpanggap na walang pakialam at umalis. Bumalik sa dating pwesto, humiga at nagpahinga. Tumingin si Long Ling Er habang papalayo ako. At sa kanya binaba ang loob niya, niyakap ang liig at nilunok ang demonyong buto. Habang siya ay lumulunok, iniisip niya, ano ang ibig sabihin ng mudfish? Ang ginawa niya ay maaaring may 2 dahilan. Maaaring hindi siya makakain at pinapagamit ako bilang tester. O baka hindi niya talaga alam kung ano ang yawdan. Bahala na. Sa anumang kaso, kailangan ko ang bagay na ito para maayos ang aking sugat. Matapos ang ilang sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata. Muling nagliliwanag ang mga kaliskis na dati ay madilim. Tapos na rin ang kanyang sugat. Nakangiti siyang nakatitig sa akin, nag-iisip baka. Hindi naman niya ginawa ang ganung bagay. Ang dahilan lang siguro ay gusto lang niyang ipagpagaling ako. O may ibang plano siya. Siguradong hindi niya gustong maging Dragon Knight. Sige na, wag na lang nating pag-isipan. Sa bandang huli, makikita mo ang tunay na puso ng demonyo. Malalaman mo rin kalaunan. Habang nakikinig ako mula sa malayo, hindi ko maiwasang mapailing. Sa bandang huli, makikita mo rin ang tunay na puso ng demonyo. Pero talaga, ano ba ang gusto mong gawin? Hindi, sa ngayon, kahit anong gawin ko, hindi ko magagawa. Maghintay ka na lang hanggang magbago ka. Habang nagrereklamo, sa wakas, narinig ko na rin ang matagal ng inaasam na tunog ng paalala. Uminom si Long Ling Er ng demonyong gamot at nag-activate ng 100 beses na balik. Tumaas ang pagkagusto ni Long Ling Er sa host, kasalukuyang antas ng pagkagusto. Wala akong magawa sa puso ko. Pinaghirapan kong makuha ang demonyong gamot, pero konti lang ang tumaas na pagkagusto. Sobrang mapagbantay ang emperatrice na ito. Bago pa ako makapag-isip ng husto, biglang sumabog ang enerhiya sa loob ko na parang pagsabog ng bulkan. Binabati kita, host, sa pag-angat sa unang antas ng demonyong hayop. Biglang lumaki ang katawan ko ng ilang ulit. Maitim at matigas ang mga kaliskis, kumikislap ang lamig na ningning. Nagalak ako sa loob. Ganito nakalakas ang isang antas. Pakiramdam ko ay hindi ko magamit ang buong lakas ko. Biglang may isang sigaw sa isipan ko. Naku, paano siya naging isang antas sa isang iglap lang? Nakanganga si Long Ling Er habang nakatingin sa akin. Ngayon, kung ikukumpara sa akin, para siyang maliit na bulete. Umiti ako ng bahagya, masaya ang puso ko. Teka lang, tingnan mo kung paano kita papasayahin. Nasa likod mo ako. Balang araw, aabutin mo rin ang tagumpay. Habang ako ay nagmamalaki pa, ang mga susunod na saloobin niya ay halos nagpabagsak sa akin sa sahig. Ang laki ay nagbago ng ganito. Paano kung kailangan niyang gumamit ng lakas? Ang maliit na katawan ko ay tiyak na mababali. Si Long Ling Er ay puno ng pag-aalala.
Hindi niya maiiwasang tumingin sa kanyang payat na buntot ng ahas. Pagkarinig sa mga salitang ito, bigla akong tumayo. Hindi makapaniwala na nakatingin ako kay Long Ling. Anong klaseng malupit na salita yan? Ito ba ang sasabihin ng isang malamig na emperatrisa? Hindi nagpatalo si Long Ling tumitig pabalik ng matindi. At patuloy na pinapalakas ang loob niya. Isang simpleng espiritong lahi lang ang nangahas tumitig sa akin. Siguro ay nababagot na siya sa buhay. Ngunit sa kabila ng malaking pagkakaiba ng laki, para sa akin, ang kanyang galit ay parang maliit na kuting na nagagalit lang. Hindi lang walang panghihikbi, kundi medyo cute pa. Hindi ko napigilan ang pagtawa. Medyo kawili-wili itong Empress. Excited na akong makita siyang magbago sa kanyang tunay na anyo. Siguradong masaya ang hawakan ang mga sungay ng dragon sa kanyang ulo. Hihi! Nagsimula na akong mag-isip ng mga senaryo sa aking isipan. Wala na akong gana makipagtitigan sa mapagmataas na ahas na ito. Humiga ulit at magpahinga. Tila natakot nga siya sa titig ko. Nang makita niya akong kusang umatras, natuwa si Long Ling. Pero nagsimula siyang mag-isip kung paano ako biglang umangat. Pero kahit anong isip niya, hindi niya maintindihan. Kaya tinigil na niya ang pag-iisip. Inisip na lang niyang baka may nakuha akong pagkakataon sa labas. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan akong lumabas ng yungib. Paglabas sa yungib, sinadyang bumagal ng lakad. Takot na baka hindi makasabay ang bagong galing na batang emperatrice. Nang makita ni Long Ling na lumabas ako, agad siyang sumunod. Pero bagaman kagaling lang niya, napakabagal talaga ng kanyang pag-akyat. Kahit hindi ako nagmamadali, mas mabilis pa rin ako ng malaki kaysa sa kanya. Alipin ng aso. Huwag kang aalis, ako. Kapag bumalik na ako sa ruro, tiyak na gagawan kita ng tali para ilakad. Para malaman mo ang ibig sabihin ng pagkakaiba ng katayuan. Galit na kinagat ngipin si Long Ling habang nagmumura. Dati gusto ko pang magpakabait at hintayin siya. Pero nang marinig ko ang ilakad mula sa alipin na iyon, biglang sumiklab ang galit ko. Kailangan kong ayusin ang babaeng ito, para malaman niya kung sino ang tunay na boss. Walang paligoy-ligoy, agad akong bumilis. Sa isang kisap mata, naiiwan ko siya ng ilang daang metro. Agad na nagalit si Long Ling. Bakit ka tumatakbo ng ganun kabilis? Natatakot ka bang kunin ko ang yaman mo? Lalo siyang nagalit at sinubukan akong habulin ng todo. Ngunit kahit anong pilit niya, lalo lang lumalayo ang distansya. Walang magawa kundi panoorin akong lumangway palayo. Sa huli, tuluyan siyang nawala ng gana at huminto ng may sama ng loob. Lumiko at naghanda ng bumalik sa lungga para magtago. Sa sandaling iyon, lumitaw ako sa isang mataas na bato hindi kalayuan. Tumingala ako sa kanya mula sa taas. Iwinagayway ko ang buntot para imbitahan siyang umakyat. Namulat ang mga mata niya, puno ng hindi makapaniwala. Parang sinusundan mo ako. Naiinis akong iwilig ang buntot ko. Para ipahiwatig na huwag magpatumpik-tumpik, dali na. Nakita niya iyon, hindi na siya nagpaarte at agad na umakyat. At umupo sa likod ko. Salamat sa pagiging maunawain mo. Pagkatapos ay mabilis akong naglakad kasama si Long Ling. Hindi nagtagal, nakapasok kami sa makapal na gubat. Pagpasok ko sa makapal na gubat, walang alinlangan kong inilabas. Ang malakas na aura ng isang unang antas na halimaw. Agad na ang mapanghamong aura na ito ay nakakuha ng atensyon ng iba pang unang antas na mga halimaw. Isang malakas na pag-ungol. Ang biglang narinig mula sa malayo. Ang malakas na dagundong ay sumabog na parang isang shockwave. Si Long Ling sa itaas ng ulo ay naluha sa takot. Hindi ako nag-alala, buong katawan ko ay naninigas. Nakatuon ang tainga ko sa pinagmulan ng ingay. Isang anino ang humawak sa vines at dumaan. Walang pag-imbot ang amoy ng isang unang antas na halimaw. Habang si Long Ling ay nagtataka pa rin sa lakas ng halimaw na ito. Pero hindi ko talaga ito pinapansin. Bago pa man ito makalapag, yumuko ako at binuksan ang aking bunganga para umatake ng kusa. Nakababa ang dibdib ni Namo, puno ng mabahong amoy ng dugo. Parang maliit na bundok, tinampas ako gamit ang bakal na kamao. Akala niya mahina ako. Hindi niya inakala na mas mabilis ako kaysa sa kanya. Agad kong naiiwasan ang kamao. At saka agad na niyakap ang makapal niyang braso. Mahigpit na pinipisil. Mamatay ka. Sumisigaw ang puso ko. Ang katawan ay parang bakal na lubid na paikot na nakapulupot sa kanya. Ginamit ko ang lahat ng lakas para pigilan siya. Sumigaw ang halimaw sa sakit. Ang mga buto niya ay kumakaluskos sa pagkakapigil ko. Parang sasabog na ang mga mata niya. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil ang tibok ng puso niya. Ang malaking bangkay ay itinapon ko sa lupa na parang basura. Si Long Ling ay mukhang kalmado na parang matandang aso. Ngunit sa puso niya, sumabog na ito. Ang batang ito ay napakalakas pala sa laban. Kaya niyang patayin agad ang kapantay niya. Hindi masama. Sa susunod, papayagan ko siyang punasan ang aking sapatos. Isang paghamak ng ngiti ang aking ibinato. Nagsisilbi pa ng panglinis ng sapatos. Sa susunod, itabi mo na lang para sa panglinis. Ipinahiwatig ko sa kanya na kumain ng demonyong pil ni Malu. Nagulat si Long Ling Nagsimula ulit siyang mag-isip ng dagdag na eksena sa puso niya. Ano ba ang ibig sabihin ng palikpik na ito? Katatapos lang niyang ibigay, gusto pa niyang magbigay ulit. Gusto niya akong linlangin. Parang naglalaro lang. Wala akong masabi. Sobrang drama ng babaeng ito. Kung alam lang niyang ako'y isang dragon. Siguradong iba ang iniisip niya sa akin.
Ayoko nang makipag-usap pa. Diretso kong papatayin ang katawan niya at hahatiin ito. Para makain niya ang demonyong perlas. Uminom si Longling Er ng unang antas na demonyong pilak. Nakuha ang kasanayang dugo na pagsasanay. Tinitingnan ko ang sarili kong kalbo at hubad na katawan ng ahas. Ano bang silbi ng bagay na ito? Hindi naman ako vampira. Mas mabuti pang itabi na lang. Pagkatapos, para mapunan ang walang katapusang gutom ni Longling Er, pumatay ako ng isang leopardo muli. Dalawang unang antas na demonyong pil ang kinain ko. Biglang nagpaalam ang sistema. Kailangan pa ng pangalawang antas na demonyong pil para makapag-upgrade siya. Huminga ako ng malalim. Sobrang sayang naman ito. Si Longling Er ay nakangiti ng mayabang. Nakatayo sa ibabaw ko, nagtuturo-turo sa buong mundo. Ang maliit na isda ay mabilis magtrabaho. Bigyan mo siya ng parangal bilang alipin. Napatawa ako sa galit. Itinuturing kitang parang inaanak na babae. Ikaw naman ay tinatrato akong parang apo. Hintayin mo. Kapag nagkatawang tao ka na, di magtatagal, aayusin kita. Hindi ko namalayan na nakalapit na ako muli sa espiritual na lawa. Noong nakaraan, napalayas ako ng mga hindi nakapasok sa antas. Ngayon, isa na akong antas na halimaw. Kailangan kong maghiganti sa nakaraan. Gustong-gusto rin ni Longling Er ang espiritu dito. Pero wala akong panahon para sa kanya. Diretso akong lumangway patungo sa malalim na lawa. Gusto kong ipakita ang aking lakas sa hindi kilalang bagay. Ngunit nang lumapit ako sa tahimik na ibabaw ng tubig, biglang nagsusumamo parang kumukulong na tubig. Ang nakakatakot na banta ng kamatayan ay biglang nakatutok sa likod ko. Hindi maganda. Nanginginig ang anit ko. Hindi ito tama. Bigla akong pumikit at tumakbo ng mabilis. Sa eksaktong sandaling iyon, isang dambuhalang patak ng tubig. Biglang bumagsak sa lugar na kanina ako nandito. Diretso sa lupa ang isang malaking hukay. Habang tumatakbo ako, paatras ang tingin ko. Nakikita ko ang malalaking alon na sumisibol sa lawa. Isang nakakatakot na ulo na puno ng asul na kaliskis ang sumalampak sa ibabaw ng tubig. Ang mata nitong parang gulong, matalim at nakatitig sa akin. Naglalabas ito ng napakabigat na presensya na nakakabigla. Ding! Nakatagpo ng 3 antas na halimaw, ang bakal na likod na dragon ng Koi. Grabe! Ito ay ang Koi na espiritu na malapit ng maging ahas. Ito ay ang Koi na espiritu na malapit ng maging ahas. Natakot ako ng labis at nagpanik, pilit na umikot at tumakas. Ang malalaking haligi ng tubig sa likod ko ay may kasamang yelo na patuloy na bumabagsak. Bawat tama ay nag-iiwan ng malalim na hukay sa lupa. Bang! Tinarakan ng matindi ang likod ko. Sobrang sakit na parang pumusok sa puso. Wasak ang mga kaliskis ko. Pero hindi ako makapigil. Kung magpapabagal pa ako, magiging sopas na ako ng ahas. Nakabuga ako ng hangin at nakatakbo ng ilang milya. Nakatumba ako sa lupa at humihingal. Nabigla rin si Longling Er sa takot. Nang makabalik sa katinuan, halos lumabas na ang puot sa kanyang mga mata. Sumpa, ang mabahong karpa. Katatapos lang niyang halos gawing candy ako. Itinatak ko ang utang na ito. Balang araw, lulutuin kita para sa sopas. Si Longling Er ay nanginginig sa galit. Isang makapangyarihang emperatris ay hinahabol ng isang karpa. Kung kumalat ito, paano na siya makakapagpatuloy? Pinapakinggan ko ang kanyang puso, buong puso akong sumasang-ayon. Dapat itong gantihan. Mas mabuti kung siya ang kikilos. Ako naman ay magpapahinga at magtatamasa ng bunga. Delikado talaga ang laban kanina. Ang agwat sa pagitan ng ikatlong antas na halimaw at unang antas ay parang bangin. Kung hindi ako mabilis tumakbo, patay na akong ahas ngayon. Matagal akong huminahon bago napawi ang takot sa puso ko. Kung hindi ka na kayang talunin yung mas matindi, mas mainam na unahin mong piliin yung mahina. Ako'y naglalakad kasama si Longling Er sa makakapal na gubat para maghanap ng mga ikalawang antas na halimaw. Kung gusto mong maghiganti, kailangang palakasin muna niya ang kanyang lakas. Rumble, rumble. Biglang sumabog ang malakas na pagyanig sa lupa. Parang may libo-libong sundalo na nagmamadali sa pagtakbo. Ang galaw na ito ay nagdadala ng isang malupit na pakiramdam ng pang-aapi, na parang ang mga buto ko ay nanginginig. Dumating ang rinoceros sa tamang oras. Kakaibang init ng galit mula sa pagtakbo mula sa isdang Carpio ay walang mapaglagyan. Ngunit biglang tumigas ang katawan ni Longling. Nakatutok na may pag-iingat sa direksyon ng tunog. Hindi nagtagal. Isang higanting halimaw na may bakal na kulay abo na kaliskis ang bumangga sa mga puno at sumugod palabas. Ang laki nito ay parang isang maliit na bundok. May isang itim na sungay na halos 1 metro ang haba sa ibabaw ng ilong. Kumikislap ito ng malamig na liwanag sa ilalim ng araw. Ito ay isang antas 2 halimaw na irong kladrino. Nagtaka si Longling Er at halatang naguluhan. Kasunod nito ay isang paalala mula sa sistema. Nakasalubong ng tagapagtaglay. Antas 2 halimaw na irong kladrino. Kailangan ni Longling Er ng isang antas 3 demonyong butil para makapag-breakthrough. Ano naman kung antas 2? Kahit na ako'y antas 1 lamang. Ngunit sa gubat na ito, masyadong siksik ang mga puno, hindi siya makalipad. Ito ang aking pagkakataon. Pinaikot ko ang ahas na pormasyon at itinaas ang aking katawan ng higit sa 10 talampakan. At pagkatapos ay matindi kong tinutukan siya. Nagtatagisan ang 2 panig. Hindi rin nangahas ang bakal na rinoceros na sumugod ng padalos-dalos. Kinukuskos ang mga harapang paa sa lupa habang humihingal ng malakas.
Yung hangal na si Longling Air ay palihim na bumaba. Gusto maglunsad ng panlaban sa likod. Anong kalokohan yan? Ang maliit na ahas na hindi pa umaabot sa antas ay pupunta pang umatake sa antas 2 halimaw. Patay na agad. Ang babaeng tigre na to. Mumura ako sa sarili ko ng tahimik. Para hindi siya mapunta sa wala, kailangan kong unang umatake. Nag-urong at bumaluktot ang katawan ng ahas, biglang umakyat sa isang malaking puno. Naabala ang bakal na rinoceros sa aking galaw. Sumigaw ng matindi at bumaba ang ulo para sumalpok. Bam! Yung malaking puno ay naangat ng kanyang lakas, naputol sa kalahati. Ang takot na lakas nito ay nakakatakot talaga. Pero mas mabilis ako, nakatakas na ako at nakalipat sa isa pang puno ng mas maaga. Sa oras na ito, wala nang lakas ang luma at hindi pa sumisibol ang bago. Ang malaking katawan ay naipit sa pagitan ng mga puno, kaya mahirap itong umikot. Ngayon na ito, bigla akong tumapak sa puno at parang palaso na tumama sa gilid nito. Bukas ang bibig, gusto kong kagatin ang lig nito. Pero mabilis ang reaksyon ng hayop na ito. Bigla nitong iniling ang ulo at ang isang sungay ay matindi nitong tinusok. Lumiko ako upang iwasan ang tama sa mahahalagang bahagi. Ngunit ang makapal na binti ng rinoceros ay totoong sumipa sa akin. Matinding sakit ang tumagos, mga kaliskis ay nagkala. Nabutas ang laman ng dugo at laman, lumitaw ang puting mga buto. Biglang sumabog ang dugo at pinula ang lupa. Ito ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng ganito kalala. Hindi rin maganda ang pakiramdam ng armadong rinoceros. Nabunggo ito sa tambak ng mga troso at naipit, hindi makawala. Puno ng pagkabigla ang mga mata niya. Hindi ko akalain na gagawin ko ito kahit isang antas lang na halimaw. Ako pa ang nasugatan, kailangan mong mamatay. Dahil sa pag-atake, tiniis ko ang matinding sakit. Ang katawan ng ahas na parang bakal na kawad ay mahigpit na niyayakap ang kanyang katawan. Habang hindi pa siya nakakawala sa kahoy. Pinuno ang buntot niya ng lakas, parang latigo na matalim na pumalo sa kanyang mata. Biglang nagdilim ang paningin niya, puno ng dugo at laman. Ang makapal na balat ng rhino ay sobrang sakit, nagsusumamo sa pag-igting. Malalaking mga braso at binti ang nagwawala. Puno ng mga hukay ang lupa. Mamatay ka na. Sobrang pinipigilan ko ang katawan ko. Pinaingatan ang mga tadyang ko na parang nagkakabalik. Mahigpit na sinakal ang kanyang lalamunan. Ang bakal na pangsuso ay walang humpay na gumagalaw. Ang makapal na balat ay nagdudulot sa akin ng sugat at pasa. Ngunit kahit mamatay ako ay hindi ako susuko. Ginamit ko ang buong lakas ko para pigilan ito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nahanap ni Longling Air ang pagkakataon. Sumugod siya at mariing umunguya sa likod ng hita nito. Bagaman hindi malaki ang pinsala. Ito ang naging huling patak ng tubig na nagpatumba sa hayop. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas tumigil na ang irongklad rhino sa pakikipaglaban. Lumabas ang mga mata nito at namatay dahil sa pagkahilo. Nakahiga ako sa lupa, humihingal ng malakas at buong katawan ay sumasakit. Ang sugat sa baywang ay malalim hanggang buto. Nagbago ang tingin ni Longling Air sa aking sugat. Hindi niya inakala na para tulungan siya. Magpupursige ako ng ganito kalakas. Nagpahinga muna ako ng kaunti. At inikot ko ang bangkay ng rinoceros papalapit. Ipinakita ko sa kanya ang halimaw na pilak. Nabigla siya at pilit na umiling. Gusto niyang ibigay sa akin ang demonyong buto para magpagaling. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Naiinis ako sa loob. Kung hindi lang siya nagbihir sa imang ambush kanina. Bakit pa ako nasaktan sa pakikipagsabayan? Nagpapalitan kami ng posisyon ng matagal. Sa wakas, napaiyak niya at tinanggap ang ikalawang antas na demonyong buto. Nangakong babawi siya ng 100-fold balang araw. Ayoko na ring magpaliwanag. Kung malaman niya lang, na para sa 100 beses na balik ng sistema. Siguradong mapapamura siya sa galit. Si Longling Air ay uminom ng ikatlong antas na demonyong pill, na nag-trigger ng 100 beses na balik. Binabati kita, host, sa pagiging eksperto sa pag-akyat ng bundok. Huwag na, pangit na kasanayan. Tahimik akong nagmura, ngunit habang siya ay nagsimulang sumulong. Isang napakalaking pagbabalik ng kapangyarihan ng demonyo ang dumaloy sa aking katawan. Ang mga sugat sa aking katawan ay gumaling ng halatang halata. Ang aking enerhiya ay biglang bumalik sa ruro. Ngunit hindi pa rin ako nakalampas sa ikalawang antas. Ang katawan ko pala ay parang walang katapusang hukay. Habang ako ay nababahala, biglang nagkaroon ng kakaiba si Longling Air sa tabi ko. Ang kanyang buong katawan ay puno ng mabangis na enerhiya, malamig at mainit. Ang buong ahas ay nanginginig na parang siya ay nagiging baliw. Bago ko pa man makuha ang aking sarili, bigla siyang bumukas ng mga mata. Ang dati niyang malamig na mga mata, ngayon ay may kakaibang kulay na rosas. Agad siyang sumugod sa akin. Ang lakas niya ay nakakagulat. Hinawakan niya ako ng diretso sa lupa. Parang ubas na nakapalibot sa akin ng mahigpit. Patuloy na gumagalaw. Natatakot kong tinitingnan ang kanyang itsura. Pumapasok sa isip ko ang isang nakakatawang ideya. Itong babae, hindi kaya gusto niya akong. Sa huli, sumuko na lang ako sa pagtutol. Hindi ito ang gusto kong magpasya. Ito ay dahil sa panghihimasok na hindi makagalaw. Nang makita kong papalapit si Longling Air na puno ng alindog. Sa sandaling iyon, ako bilang isang lalaking may taas na 7 siko. Kahit na ngayon ay isang ahas, ay nakaluhod at umiiyak dahil sa kahihiyan. Huwag. Ako ay nakatingin sa langit na puno ng pag-asa. Nawasak ang loob. Tama ba ito? Hindi ito tama. Ngunit wala akong lakas. Kailangan kong mag-self-hypnosis na parang nagdarasal. Siya ay naligaw ng landas at hindi makagalaw.
Ito ay para iligtas ang ahas. Mas mabuti pa ito kaysa sa pagtatayo ng 7 antas ng stupa. Hindi ako talo. Kahit na walang silbi ang self-comfort. Pero si Longling Air ay hindi nagpapahinga. Ang hangin ay humahampas sa mga nalalaglag na dahon kumakaluskos. Parang pinalawig ang oras. Pinipigilan ni Long Aosyan ang sarili. Ito ay isang pagsubok mula sa langit sa iyo. Ngayon, ang hiling ko lang ay sana magising na itong baliw na babae. Tapos patayin mo na lang ako para masaya. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas, tumigil ang bagyo. Nawala ang pagkabaliw sa mga mata ni Longling Air. Pinalitan ito ng matinding pagod. Nanghina siya at yumuko sa gilid, nakatulog ng malalim. Nakahiga ako sa lupa, humihinga ng malakas, buong katawan ay masakit. Tumingin ako kay Longling Air na walang malay sa aking mga bisig at napaisip. Halos mapatay ako ng baliw na babaeng ito kanina. Ang buong emperatris ng Dragon Clan na nawala sa sarili dahil sa apoy ay sobrang lakas pa rin. Inikot ko ang aking masakit ng likod. Nagmumuni-muni ako sa halo-halong nararamdaman. Pero mukhang hindi rin nasayang ang laban na ito. Kasi kanina, walang tigil ang tunog ng sistema. Pero sobrang pagod na ako, matutulog muna ako bago magdesisyon. Di ko alam kung gaano nakatagal ang nakalipas. Nagising ako sa sobrang liwanag ng araw. Pagtingin ko, nakita ko si Longling Air na nakaluhod sa sulok. Mahigpit na nakatakip ang buntot niya sa mukha. Nakayuko ang buong katawan niya. Ang mga kaliskis niya ay naglalabas ng kakaibang pink na kulay. Napatigil ako sandali sa naisip ko. Gising na siya. At mukhang naalala na rin niya ang nangyari kagabi. Palihim kong tinitingnan siya habang humingiti sa loob ng puso. Ang dakilang emperatris ngayon ay medyo kaakit-akit sa ganitong anyo. Bigla kong napansin na may mali. Mas malakas ang aura niya kaysa kahapon. Diretsong naabot niya ang ikalawang antas ng halimaw. Mukhang ang halimaw na perlas kasama ang pagkalito ng enerhiya. Ang nagdulot sa kanya ng biyaya mula sa kapahamakan. Sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng matinding pag-alon sa loob ko. Ang malamig na mekanikal na tunog ng sistema ay sumabog sa isipan. Ding! Nakatuklas ng malalim na malapit na ugnayan sa pagitan ng host at ng nakabinding na bagay. Nag-trigger ng nakatagong gantimpala. Binibilang ang multiplier ng gantimpala. Binabati ang host sa pagkakaroon ng daang beses na kritikal na pagbabalik. Direktang umakyat mula sa unang antas ng rurok patungo sa ikalawang antas ng halimaw. Binabati ang host sa pagkamulat ng passive skill na resistensya sa pang-akit. Immune sa lahat ng uri ng mental na atake at mga mahikal na pang-akit. Ding! Binabati kita, ang host, sa paggising ng iyong aktibong kasanayan na Dragon Smite, na maaaring maglabas ng presyon ng dragon upang takutin ang mga mababang antas na halimaw. Kasabay ng pagbagsak ng tunog ng sistema, ang aking aura ay biglang sumabog na parang bulkan. Ang mga kaliskis ay naging mas makapal at kumikislap ng banayad na gintong liwanag. Ang buong katawan ko ay naging mas matipuno pa. Niyakap ko ang kamao, hindi pala, dapat teel ang niyakap ko. Naramdaman ko ang sumasabog na lakas sa loob ng katawan, labis ang tuwa sa puso. Ito na ba ang lakas ng ikalawang antas na halimaw? 10 beses o higit pa itong mas malakas kaysa dati. At ang dalawang bagong kakayahan na ito ay halos parang Diyos na kasanayan. Hindi na ako matatakot na maipailalim sa kontrol ng isip dahil sa resistensya sa pang-akit. Ang Dragon Smite ay isang kailangan na sandata para sa pagpapakita ng galing at paghamak sa kalaban. Ang pinakamahalaga ay, nalaman ko na ang malapitang kontak ay maaari palang mag-trigger ng nakatagong gantimpala. Kaya baka pwedeng gawin ito sa susunod. Agad kong inikot ang ulo ko at tinanggihan ang mapanganib na ideya na iyon sa isip ko. Hindi pwede. Kung ipagpapatuloy ko pa, magkakaroon ng problema. Parang naramdaman ni Longling Air ang pagbabago sa aking hininga. Lumabas ang isang slit sa buntot niya at dahan-dahang tumingin sa akin. At nakita ko na ang buong katawan niya ay nanigas na. Ang malamig na mga mata ng ahas ay puno ng hindi makapaniwala. Sa loob niya ay umiiyak ng malakas. Paano ito posible? Paano naging mas malakas ang malaswang nilalang na ito? Kahapon ay unang antas pa siya. Ngayon ay nasa ikalawang antas na. At bakit ang kanyang aura ay nagpaparamdam ng kaunting panggigipit kahit sa akin? Posible bang dahil ito sa nangyari kagabi? Hindi na niya kayang mag-isip pa, mas mahigpit niyang tinakpan ang mukha gamit ang buntot. Halos mapatawa ako habang pinapakinggan ang kanyang mga saloobin. Siguro ngayon, nagdududa na siya sa kanyang buhay. Nagkunwaring bagong gising ako. Dahan-dahang inangat ang ulo at tumingin sa kanya. Gamit ang tingin na sa tingin ko ay pinakamalambing, inaalala ang kanyang kalagayan. Pagkatapos kong magsalita, nakita kong lalo pang namula ang kaliskis ni Longling Air. Ang mukha niya sa ilalim ng buntot ay naglalagablab na parang nag-aapoy. Sa loob ng puso ay nagmumura ng walang tigil. Yung makapal na mapagsamantala at mapagkunwari na malibog na insekto. Kahapon gabi, malinaw na siya ang nauna sa akin. Hindi ako ang nauna. Ayoko na mabuhay. Habang mas iniisip niya, mas siya nagagalit, biglang itinaas ang ulo at nakatitig sa akin. Yung mga mata niyang parang ahas ay puno ng hiya at galit. Gusto ko na sana siyang lamunin ng buhay libo. Pangit. Huwag kang magpanggap. Ang ngipin niyang naging itngit ay malamig at nakakatakot. Pero dahil sa kulay rosas na kaliskis niya sa buong katawan, walang takot na dulot, sa halip ay may kakaibang kaakit-akit. Sisimulan ko pa sanang biruin siya.
Bigla kong naramdaman ang matinding pag-alon ng kanyang kapangyarihan. Ito na ang ritmo ng laban. Tama nga, umarko siya at naglabas ng dila. Maliwanag na gusto niyang bigyan ako ng leksyon habang hindi ako handa. Kahit nakaka-breakthrough lang niya sa ikalawang antas. Pero ako ay isang lalaking may suporta ng sistema. Walang dahilan para mag-alala. Nakahiga ako ng tamad. Kahit na may oras pa akong magbuka ng bibig at bumahi. Sa susunod na sandali, sinadya kong pakawalan ang bahagyang kapangyarihan ng dragon. Ang banayad na presensya ng kapangyarihan ay agad na bumalot sa buong kuweba. Ang kapangyarihan ni Longling Air nakakapaghanda lang. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Nakatayo siyang parang bato sa lugar. Ang mga matang ahas niya ay puno ng takot. Sa loob niya ay nagwawala ang sigaw. Anong klaseng presensya ito? Bakit nanginginig ang kaluluwa ko? Kahit ang mga dragon ay hindi ito magagawa. Hindi tama ang sungay niya sa noo. Posible bang nagising na ang dugo ng dragon sa kanya? Hindi posible, talagang hindi. Ako ang tunay na emperatrice ng mga dragon. Ano ba ang karapatan ng nilalang na ito? Tinitingnan ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Sobrang saya ko sa puso. Pinilit mo akong pasabugin ang kuya. Ngayon alam mo na kung sino ang boss. Bawiin ko ang aking galang. Patuloy akong tumingin sa kanya gamit ang inosenteng tingin. Natuwa siya ng matagal bago nakarecover. Pero ngayon, nagbago ang tingin niya sa akin. Hindi na ito puro hiya at galit lamang. Ngunit may konting komplikasyon at pag-iwas din. Tahimik siyang bumalik sa sulok. Gamit ang buntot, niyayakap niya ang sarili. Pero hindi maiwasang tiningnan niya ako ng palihim. Ano ba talaga ang isdang ito, kakaibang nilalang? Totoo bang naging pugad ko siya? Sige na, wag nang mag-isip, di ko pa rin kaya. Magtiis na lang muna, saka na magplano. Sa gitna ng banayad na katahimikan na iyon. Biglang may isang malakas na ungol ng hayop mula sa labas ng yungib. Kasunod ang matindi at magulong tunog ng away at mga sigaw ng sakit. Isang malakas na presensya ang mabilis na papalapit sa yungib. Sabay kaming tumingala ni Longling Air papunta sa bunganga ng yungib. Ang kanyang buong katawan ay natakpan ng mga kaliskis na nakatayo, tila handa sa laban. Tinanggal ko rin ang aking tamad na ekspresyon. Mahigpit kong pinanood ang labas ng yungib. Yung amoy na iyon ay hindi bababa sa nasa ikalawang antas ng ruro. At hindi maganda ang intensyon. Mukhang ang enerhiyang lumabas kanina ay nagdala ng gulo. Dahan-dahan akong tumayo at humarap kay Longling. Napatigil siya sandali, ngunit nagsimula na naman ang kanyang isipan. Anong ibig sabihin nitong mood skipper na ito? Gusto nitong protektahan ang aking harapan. Lasiw. Sino ang nagmamalasakit? Ngunit ang kanyang katawan ay tapat na umatras sa likod ko. Ang mga sigaw mula sa labas ng lungga ay papalapit na. Nagsimula ng manginig ang lupa. Isang matinding laban ang nalalapit. Ang mga sigaw mula sa labas ng lungga ay papalapit na. Ang dalas ng pag-uga ng lupa ay tumataas. Nakatayo ako sa harap ni Longling Air. Nakatingin ng matindi sa butas. Nakatago siya sa likod ko. Pero ang buntot niya ay hindi mapakali, tinutuklaw ako. Talagang balak ng palos na protektahan ako. Kung hindi tayo manalo mamaya, hindi kita aalalahanin kung ano ang mangyari sa iyo. Walang gana akong pansinin ang mga iniisip niya. Dahil may isang malaking anino na lumitaw sa bunganga. Ito ay isang Ironback Grey Wolf na nasa tuktok ng ikalawang antas. Sapat ang haba nito ng mahigit 10 talampakan. Ang buong katawan ay puno ng balahibo na parang bakal na tingi. Ang dalawang mapulaw na berdeng mata ay nakatitig ng matindi sa akin. Binuksan nito ang malaki nitong bibig. Ang amoy ng dugo at bulok ay sumalubong sa akin. Ang mabigat na sigaw ay umaalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Maliit na insekto. Ikaw ba ang nakapagtagumpay? Naintriga ako sa yungib na ito. Kung may alam ka, umalis ka na. Hindi pa ako nagsasalita. Bigla lumabas ang ulo ni Longling Air mula sa likuran ko. Ang malamig na tingin niya ay parang ahas na sumisiksik. Isang simpleng mabalahibong hayop lamang. Nangangahas kang maging basto sa harap ko. Nagulat ang asul na lobo. Pagkatapos ay naglabas ng nakakainis na pagtawa. Isang maliit na ahas na bagong pasok sa ikalawang antas ang nangahas na mag-ingay. Sakto, nagugutom ako. Gagawin ko kayong pampagana. Pagkatapos ng sinabi niya, bigla siyang umatake. Napakabilis niya na nag-iwan lang ng anino sa hangin. Nanginig si Longling Air buong katawan. Agad niyang pinagana ang kapangyarihan ng demonyo sa sukdulan, handang lumaban. Ngunit tamad akong inalog lang ang buntot ko. Ginamit ko ang buntot para itulak siya pabalik. Para umatras siya. Nagulat siya sandali, tapos muling sumiklab ang galit sa puso niya. Ano ba ang ibig sabihin ng palakaing ito? Minamaliit mo ba ako? Ako ang emperatrice ng Dragon Clan sa Haring Palasyo. Kailangan pa ba niya ng proteksyon? Ngunit ang kanyang katawan ay tapat na umuwing tahimik sa sulok. Isang pares ng mata ng ahas ay matalim na nakatingin sa labanan. Handa na sumugod at magligtas anumang oras. Ang matalim na kuko ng Kang Wolf ay nakalapit na sa harap niya, na may kasabay na matalim na sigaw na parang pumuputol sa hangin. Hindi ako magpapatalo, hindi ako mag-iwas. Kahit nakaramdam pa ng antok, nakapikit pa rin ako. Bang! Yung kuko niya ay matibay na nakatama sa tamang lugar ko. Mga batong nagliliparan. Nagawa nitong isang malaking hukay sa lupa. Natatakot si Longling Air hanggang sa puso niya tumigil. Tapos na, mamamatay na itong isda. Hindi, kung mamatay siya, anong gagawin ko bilang hari? Ngunit nang humupa ang usok. Nandyan pa rin ako, nakadapa.
Walang kahit anong puting marka sa katawan ko. Sa ilalim ng mga kaliskis, may kumikislap na liwanag. Iyon ay mga kaliskis ng dragon na nagpoprotekta sa puso. Nagtaka ang asong lobo. Sa hindi makapaniwalang pagtingin sa kanyang mga pangil. Paano ito posible? Ako ay nagbubunyi sa tuktok ng ikalawang yugto, buong lakas. Ikaw nakaka-break pa lang sa ikalawang yugto. Paano ka pa makakalusot ng walang sugat? Dahan-dahang itinaas ko ang ulo. Umiti sa kanya. Ganito lang. Para kang nang aamoy sa akin, ano? Nangangatog ang takot sa mata ng kanglang. Sinasabi ng instinct sa kanya na may mali sa ahas na ito sa harap niya. Lumiko siya para tumakbo. Ngunit huli na. Binuksan ko ang bibig ko at ang dugo ng dragon sa loob ko ay biglang kumulo. Isang mainit na apoy ang sumabog mula sa kailaliman ng aking lalamunan. Dragon breath. Ang apoy na kulay pulang ginto ay parang baha. Agad na naabutan ang asul na lobo. Ang proteksyon nitong demonyong aura ay parang papel lang. Direktang nasunog. Isang malupit na sigaw ang umalinggaw sa kagubatan. Ang asul na lobo ay nagwawala sa lupa. Sinusubukang patayin ang apoy sa katawan. Pero ang hininga ng dragon ay hindi ordinaryong apoy. Kahit anong pilit nitong gawin, lalong sumisikat ang apoy habang niluluto. Dahan-dahang akong umakyat. Tinitingnan siyang umiikot sa lupa. Napakasaya ng pakiramdam ko. Pinapakita mong mayabang ka. Ngayon alam mo na kung sino ang tatay. Lasingaw na nakatingin sa akin na puno ng pag-asa. Ayoko nang magpaligoy-ligoy. Biglang sumalpok ang buntot ng ahas. Yung bagong naintindihang dragon whip sa katawan niya ay biglang sumabog. Itong buntot ay matibay na tinamaan ang ulo niya. Ang lakas nito ay direktang nagtulak sa isang 12 metro na lobo. Nadaganan ang mahigit sa 10 malalaking puno. Sa huli, bumagsak ng malakas sa lupa. Naglaway ng 2 beses, tuluyang nawala ang hininga. Ang buong proseso ay parang agos ng ulap at tubig. Mula simula hanggang sa matapos, hindi umabot sa kalahating insenso. Inalog ko ang aking buntot at dahan-dahang umakyat patungo sa katawan ng asong lobo. Ginamit ang aking pangil upang punitin ang kanyang tiyan. Hinila ko ang isang batong sukat ng kamao na demonyo. May natitirang mainit na kapangyarihan ng demonyo dito. Si Longling Air ay nakatingin sa sulok na parang na stone. Ang buong ahas ay naging bato. Ang loob ko ay sumisigaw ng labis. Ito ba ang insekto na palaging pinipilit akong makipag-ugnayan? Bakit pagkatapos matulog ay naging ganito kalakas? Para bang naglalaro lang siya sa kanyang kamay ang ikalawang antas ng ruro. Hindi ba talagang may kakaibang bisa ang aking katawan? Matapos ang nangyari kagabi, parang nag-level up siya. Nagsimula na siyang magduda sa kanyang buhay. Nagtataka ako kung totoo ba ang dragon na emperatrice na ito. Hawak ko ang demonyong perlas at umakyat ako sa harap niya. Sinadyang hinampas ang aking ulo sa kanya. Doon lang siya nagising at walang malay na binuksan ang kanyang bibig. Inilabas ko ang demonyong perlas sa kanyang bibig. Nagtaka siya. Hawak ang demonyong perlas, nakatitig siya sa akin na parang wala sa sarili. Sa kanyang mga mata na parang ahas, unang beses siyang nagpakita ng pagkalito. Inalog ko ang aking buntot. Nagpanggap na walang pakialam at umakyat pabalik sa dating pwesto para humiga. Sa loob, tahimik siyang nagtatawa. Baliw na bata, kumain ka na. Kapag kumain ka, makukuha ko ang cashback. Si Longling Air na may dalang demonyong pill, may komplikadong tingin sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-aatubili. Biglang lunok ang demonyong pill. Pumasok sa tiyan ang demonyong pill. Nagsimula nang magbago ng malakas ang kanyang presensya. Ito ay tanda ng pag-usbong. Nakahiga ako doon at naghihintay na marinig ang tunog ng sistema. Tama nga, sa susunod na segundo. Nakatuklas ng nakabinding na tao na umiinom ng pangalawang antas na demonyong pill. Nag-trigger ng daang beses na pagbabalik. Binabati ang host sa pagkakaroon ng pagpapalakas ng kakayahan. Ang Dragon Breath Technique ay umunlad sa Dragon Flame Bullet. Ang pag-ikot ng dragon ay naging buong bersyon. Samantala, isang napakalaking puwersa ng demonyo ang bumalot sa katawan ko. Halos mapasigaw ako sa sarap. Ang pakiramdam na ito ay sobrang saya. Kahit nakahiga lang, pwede akong lumakas. Matapos lunukin ni Longling Air ang demonyong pill, ang kanyang aura ay nananatiling nasa mid-second stage. Naging mas komplikado ang kanyang tingin nang tumingin siya sa akin. Binuksan niya ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin. Ngunit sa huli, umuungol na lang siya. Sige, mukhang may pag-unawa ka. Nagtatawa ako sa loob ko. Itong mayabang na batang babae, talagang labis na naantig sa loob. Ngunit sa kanyang bibig, hindi siya nagpapatawad. Sa mga sandaling iyon, muling umingay ang alerto ng sistema. Na-detect ang mahihinang amoy ng dragon sa paligid. Hinala na ito ay isang sinaunang labi. Hinala na ito ay isang sinaunang labi. Iminumungkahi na pumunta ang host upang imbestigahan. Bigla kong itinaas ang ulo ko. Labi ng dragon. Siguradong may magagandang bagay doon. Baka maibalik pa ni Longling Air ang kanyang alaala. O hayaan mo akong magpatuloy sa pagkuha ng benepisyo. Tumingin ako kay Longling Air. Tumingin din siya sa akin. Maliwanag na naramdaman din niya ang mahina at halos hindi maramdaman na presensya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at nagsimula na namang maguluhan ang kanyang isipan. Parang ang presensyang ito ay mula sa lahi ng mga dragon. Kailangan kong tingnan ito. Ngunit susundan ko ang sipit na ito. Paano kung gusto niyang gawin ulit yon?
Pero kung hindi siya pupunta, paano kung makaligtaan niya ang pagkakataon? Halos natawa ako nang marinig ko ang kanyang iniisip. Iwinagayway ko ang buntot para ipahiwatig sa kanya na umakyat siya. Nagulat siya sandali at nag-atubili. Pero sumunod siyang umakyat sa likod ko. Nakahiga siya sa likod ng ulo ko. Nagsasalita pa rin sa bibig niya. Hindi ko naman gustong sumama sa'yo. Basta pasalubong lang. Ayoko nang patunayan pa sa kanya. Sinasamahan ko siya papunta sa direksyon kung saan nararamdaman ang hininga. Unti-unting nilulunok ng mga kabundukan ang bangkay ng Kanglaw. Kakasimula pa lang ng bagong pakikipagsapalaran. Mabilis akong tumatakbo sa kagubatan, bit-bit si Long Ling. Ang direksyon ng sistemang gabay ay nagiging mas malinaw. At ang amoy ng lahi ng dragon ay lalong lumalakas. Si Long Ling ay nakadapa sa likod ng aking ulo. Ang kanyang dila ng ahas ay patuloy na lumalabas at bumabalik. Parang tinatamasa ang lasa ng hangin. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Ang amoy na ito ay tiyak na mula sa lahi ng dragon. At napakatagal na mahirap isipin. Kung ito ay labi ng isang sinaunang ninuno, malapit na akong makabawi ng aking lakas. At ako ang unang magluluto ng palakang ito bilang sopas. Halos nadulas ako at nahulog sa lupa. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya akong gawing nilaga. Walang puso talaga siya. Tinalo ang dalawang bundok. Tinawid ang isang gubat ng tuyong puno na nababalutan ng ulap. Isang malaking bitak sa lambak ang lumitaw sa harapan. Ang mga gilid ng bitak ay makinis na parang salamin. Parang hinati ito ng isang matalim na bagay. Sa kailaliman ng bitak ay napakadilim, hindi makita ang dulo. Dito nagmumula ang bahagyang amoy ng lahi ng dragon. Si Long Ling ay nanginginig ang buong kaliskis sa sobrang saya. Hindi na makapaghintay, bumaba siya mula sa likod ko at pumasok sa loob. Agad akong sumunod, natatakot na may mangyaring masama sa batang iyon. Lalong lumiit ang bitak papasok. Ang magkabilang gilid ng bundok ay puno ng mga sinaunang ukit. Ito ay mga natatanging rune ng lahi ng dragon na bahagyang kumikislap. Pagkatapos ng halos isang insenso ang paglalakad, biglang naging maluwag ang harapan. Lumitaw ang isang itim na pintuan ng bato na mataas ng 10 hang. Ang pintuan ay puno ng mga runang pagbabawal na masikip ang ukit. Nagbibigay ito ng isang bahagyang presensya ng kapangyarihan. Dumikit ng buo si Long Ling dito. Sira ang wika ng ahas na nilalapnos ang pintuan ng bato. Puno ng pagkahumaling at pagkabaliw ang mga mata nito. Hindi na siya makapaghintay na kagatin ang dulo ng kanyang dila. At patakbaba ng tamod sa pintuan ng bato. At patakbaba ng tamod sa pintuan ng bato. Hindi gumagalaw o tumutugon ang pintuan ng bato. Muling patakbaba siya ng isang patak, ngunit wala pa ring tugon. Nanghihina na siya. Patak-patak na tumulo ang 11 patak ng mahalagang dugo. Parang patay na ang pintuan ng bato. Parang patay na ang ilog ng bato. Walang kahit kaunting galaw. Nanginginig ang buong katawan ni Long Ling na parang ahas. Punong-puno ng hindi kapanipaniwalang kawalang pag-asa ang mga mata niya. Sinasadyang binabangga niya ang ulo niya sa pinto. Pinapalo gamit ang buntot at kinakagat gamit ang mga pangil. Nakatayo pa rin ang Shimen ng matatag. Nakatayo lang ako sa tabi at halos napatawa. Itong tanga, kanina ay napakatingkad ng saya. Ngayon, tuluyan na siyang naguluhan. Dahan-dahan akong umakyat. At sa kagamit ang buntot ko, dahan-dahan siyang itinulak sa tabi. Tumingin siya sa akin na puno ng galit at pagkadismaya. Pero hindi ko siya pinansin. Ang maliit na karne sa noo ay nagsimulang mag-init at magliwanag ng bahagya. Ito ay ang dugo ng dragon sa loob na nag-aalab. Inilapit ko ang aking ulo sa batong pinto. Dahan-dahan kong hinawakan ito gamit ang karne. Boom! Ang batong pinto ay malakas na nanginginig. Ang mga simbolo ng pagbabawa sa itaas ay parang nabuhay at naglalakbay ng masigla. Agad na bumukas ang batong pinto ng dahan-dahan. Isang malamig at sinaunang hangin ang sumalubong. Naging bato si Long Ling Tumingin na walang buhay sa nakabukas na pintuan ng bato. Tumingin din na walang buhay sa maliit na nagliliwanag na sungay sa aking noo. Sa loob ay nagangalit ang damdamin. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Paano magiging mas dalisay pa siya kaysa sa akin kahit may halong dugo siya? Bakit siya ang makabukas nito pero hindi ako? Siguradong sira ang pintuan ng bato na ito. O baka peking dragon ako. Lubos siyang nadismaya. Ang buong ahas ay bumagsak sa lupa na parang walang buhay ang mga mata. Naging maputla ang mga kaliskis niya. Nakangiti ako sa loob. Alam mo na siguro ngayon kung sino ang tunay na boss, gago. Binatukan ko ang buntot ko para magpahiwatig na sumunod na siya agad. Nabaling siya sa aking utos. Matapang na nakatitig sa akin pero sumunod pa rin. Ang loob ng ruin ay isang mahabang pasilyo. Mas makipot pa kaysa sa bitak sa labas. Kaya kayang daanan ng isang ahas na mag-isa. Pinapunta ko siya sa unahan. Nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mata. Maliwanag na sinisisi niya ako sa kanyang isip na wala akong mabuting intensyon. Ngunit hindi siya makapagrebelde at kailangan lang niyang magpatuloy sa pag-akyat. Sobrang masikip ng daanan. Kapag medyo lumawak ang aking pag-crawl, masisi ko ang kanyang buntot. Bigla siyang tumigas. Agad na nagrosas ang kanyang mga kaliskis sa hiya. Sa kanyang isip, nagagalit siya sa akin dahil sa aking pang-aabuso. Binilisan niya ang pag-akyat para mapalayo sa akin. Pero sobrang sikip lang nitong daan. Kung mabilis siya, mabilis din ako. Kung mabagal siya, mabagal din ako. Palaging nagkakatikiman ang kanilang mga buntot na parang walang pakialam. Nahiya siya, namumula ang buong katawan.
Halos mag-apoy na ang buong ahas. Tahimik akong natawa sa loob. Hindi ko talaga kasalanan ito. Kunti lang ang lugar sa daanan. Pero ang dulas na ng buntot niya. Ang lamig ng kaliskis, ang sarap hawakan. Parang naramdaman niya ang iniisip ko. Bigla siyang lumingon at tinignan ako ng matindi. Puno ng hiya at galit ang mga mata niyang parang ahas. Gusto sana niya akong kagatin agad doon din. Ngunit sa huli, napigilan din siya. Pinilipit lang niya ng mahigpit ang buntot sa ilalim ng katawan. Takot na mahawakan ko ulit siya. Lalong lumalim ang daanan. Lalong naging basa at malamig ang hangin. May kasamang amoy ng pagkabulok. Ngunit ang aura ng dragon ay lalo pang tumitindi. Na halos hindi makahinga ang tao sa bigat nito. Humihina na ang pag-akyat ni Longlinger. Malinaw na nagsusumikap siyang labanan ang Dragon's Might. Wala akong nararamdaman. Ang dugo ng dragon sa loob ko ay kusang umiikot. Nawawala ang Dragon's Might sa kawalan. Matagal na siyang umaakyat. Sa wakas, narating na ang dulo ng daan. Isang napakalaking underground na lava cave ang lumitaw sa harap. Sa gitna ng kuweba ay nakahandusay ang isang napakalaking kalansay. Iyon ay kalansay ng isang dragon. Higit sa 100 talampakan ang haba. Kahit patay na ng hindi mabilang na libong taon. Patuloy pa rin itong naglalabas ng nakakapangilabot na presensya. Sa tabi ng kalansay ay isang halaman na kulay gintong pula ang labis na kapansin-pansin. Sa tuktok nito ay may isang bunga na kasing laki ng kamao. Naglalabas ito ng matinding espiritual na enerhiya. Lutang na lutang si Longlinger. Puno ng pagkabigla at pagnanasa ang mata niya. Biglang may dalawang gintong liwanag na lumiwanag sa dilim. Ito ay isang malaking mata. Matapang nitong nakatitig sa atin. Mabigat na huni ng dragon ang umiikot sa kuweba. Nanginginig ang buong pader ng bundok sa lakas nito. Si Longlinger ay naninigas, ang mga kaliskis ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nakatayo ako sa harap niya, matinding nakatingin sa mga mata na iyon. Ang dugo ng dragon sa aking katawan ay nag-aalab. Ang mga pangkarne ay bahagyang kumikislap. Ang mga buto ay gumalaw. Ang malaking ulo ay dahan-dahang umangat. Sa mga walang laman na butas ng mata ay nag-aalab ang gintong apoy. Ang malaking buto ng dragon ay dahan-dahang itinaas ang ulo nito. Nagising ang kaluluwa ng dragon. Ang buong yungib ay nanginginig. Ang mga pira-pirasong bato ay unti-unting nahuhulog mula sa itaas. Si Longlinger ay naging matigas, ang mga kaliskis ay sumabog. Punong-puno ng takot ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang bibig upang magsalita. Ngunit napagtanto niyang walang lumalabas na tunog mula sa kanyang lalamunan. Parang mabigat na bumagsak ang kapangyarihan ng dragon. Pakiramdam niya na nanginginig ang kanyang kaluluwa. Hindi makontrol na nanghihina ang katawan niya sa lupa. Pagsisikapan niyang itaas ang ulo kahit na mahirap. Nakatayo ako sa harap niya. Ang dugo ng dragon sa loob niya ay nagwawala. Ang mga kaliskis ng proteksyon sa puso ay naglalabas ng banayad na gintong liwanag. Labanan ang kapangyarihan ng dragon. Kahit ganun, pakiramdam ko ay parang may mabigat akong bundok sa likod. Bawat galaw ay nangangailangan ng buong lakas ng katawan. Nakatingala sa amin ang espiritu ng dragon. Ang gintong apoy ay kumikislap sa mga mata nito. Sino mang pumasok sa teritoryo ng dragon ay mamamatay. Isang mababang tinig ang sumabog sa isipan ko. Hindi dumaan sa tainga, diretsong yumanig sa kaluluwa. Puti ang mukha ni Longlinger. Ang puso ay sumisigaw sa kawalang pag-asa. Tapos na. Ito ay ang nalalabing kaluluwa ng sinaunang tunay na dragon. Noong panahon ng aking kasikatan, hindi ito tiyak na kalaban. Sa ganitong estado ngayon, siguradong mamamatay. Tumingin siya sa aking likuran. May kumikislap na komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Kahit na nakakainis ang putakti, mabuti na ring mamatay dito. At least may kasama sa daan patungong impyerno. Wala akong oras para isipin ang kanyang iniisip. Dahil gumagalaw na ang kaluluwa ng dragon. Isang malaking anino ng pangil ng dragon ang bumagsak mula sa langit. At matinding bumagsak sa amin. Bigla akong tumalon palabas. Mahirap na iwasan ang suntok na ito. Boom! Nabuo ang isang malalim na hukay sa lupa. Ang mga nagkalat na bato ay tumama sa akin na nagdulot ng sakit sa buong katawan. Ako'y nagwawala sa paggalaw ng katawan. Pabalik-balik sa loob ng kuweba. Ginagamit ang mga haligi at mga buto bilang panangga. Hindi humihinto ang mga atake ng kaluluwang dragon. Bawat hampas ay nakakabigla. Pero hindi sapat ang bilis. Sa huli, isa lang siyang naiwang kaluluwa. Kumilos ang reaksyon ko ng medyo mabagal. Sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw, paulit-ulit na nakakaiwas sa mga atake na delikado. Si Longlinger ay nakahandusay sa lupa. Nang nakikita akong nagsusumamo sa ilalim ng Longwei, lubos akong nababahala sa loob. Paano pa kaya gumagalaw itong palaka? Kahirapan na ang tumingala ang ulo ko. Pero nakakagulat na makatakbo pa siya ng mabilis. Gaano kaya kalinis ang kanyang dugo? Hindi ko na mapigilan ang pagiging mayabang. Dahil mabilis na naubos ang aking lakas. Lalong tumitindi ang pagpigil ni Longwei. Kung magpapatuloy ito, hindi na ito tatagal ng matagal. Sa mga sandaling iyon, nakita ko sa gilid ng aking mata ang isang bagay sa tabi ng Dragon Bone. Doon ay may tumutubo na isang halaman na buong ginto at pula. Sa dulo nito ay may isang prutas na kasing laki ng kamao. Naglalabas ito ng nakakaakit na liwanag na ginto. Ang espiritu nito ay napakabango na parabang ito ay tumutulo. Isang paalala mula sa sistema ang pumasok sa aking isipan. Dragon Essence Fruit.
Ito ang pinaka-espesyal na yaman ng dragon. Pag inom nito, malaki ang itataas ng kalinawan ng dugo. Magpapalago ng iyong kakayahan. Sige na! Bigla kong binago ang direksyon. Hindi na tinatanggihan ang atake ng Dragon Soul. Diretso akong tinutungo ang punong-puno ng Dragon Yuan Fruit. Parang na-detect ng Dragon Soul ang aking balak. Ang galit na hiyaw ng dragon ay umalinggaw sa buong kuweba. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Muling bumuo ang malaki at malabong kuko ng dragon at mariing pinalo sa akin. Pinilit kong ikiling ang katawan ko. Nadulas ang kuko ng dragon sa buntot ko at tumama sa lupa. Naramdaman ko ang matinding sakit sa buntot. Nagkalat ang mga kaliskis. Ngunit hindi ko na inisip pang lumingon. Matigas na nakatitig sa papalapit na Dragon Yuan Go. Patuloy akong lumalapit. Sa huling sandali, bigla akong tumalon pataas. Niyakap ang malaki nitong bibig. Isang kagat, nilamon ang Dragon Yuan Go. Bang! Sa sandaling pumasok ang Dragon Yuan Go sa tiyan. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog sa loob ng katawan. Tulad ng pagsabog ng bulkan. Tulad ng pag-apaw ng ilog. Ang buong katawan ko ay nanginginig ng labis. Ang mga ugat sa ilalim ng kaliskis ay namumuo. Ang liwanag ng ginto ay sumisikat mula sa loob. Kasunod nito ay ang matinding sakit. Parang bawat buto ay dinudurog ng isang tao. At parang bawat patak ng dugo ay nag-aapoy. Ako'y tumingin sa langit at nagpalabas ng isang malungkot na hiyaw. Ngunit agad itong naging isang dragon na pag-ungol. Bagamat bata, dala nito ang tunay na kapangyarihan ng dragon. Ang dugo ng dragon sa aking katawan ay nagngangalit na kumukulo. Patuloy itong nagsasanib sa enerhiya ng Dragon Yuan Fruit. Ang aking lakas ay patuloy na sumusulong. Ang aking aura ay mabilis na lumalakas na parang rocket. Mid-stage level. Ikalawang antas ng huli. Ikalawang antas ng ruro. Bang! Matinding sakit ang dumapo sa aking noo. Ang maliit na karne na pang-ulo ay nagsimulang lumaki. Umabot ito sa kalahating pulgada ang haba. Lumabas ang banayad na gintong mga guhit sa ibabaw. Ang buong katawan ay namamagarin. Ang mga kaliskis ay naging mas makapal at matigas. Nagniningning na parang metal. Tunay na nagkaroon ako ng anyo ng dragon. Kahit na isang batang dragon lang. Tumigil ang atake ng espiritu ng dragon. Nakatingin ng matalim ang gintong mga mata niya sa akin. Unti-unting nawawala ang galit sa mata niya. Pinalitan ito ng masalimuot na emosyon. Tunay na dugo. Tunay na dugo. Napakatunay na dugo ng lahi ng dragon. Mas purong-puro pa kaysa noong ako'y nabubuhay. Ito'y bumubulong. May kasamang pagkabigla at hindi makapaniwala sa boses. Nakahiga ako sa lupa, humihinga ng malalim. Basa ng malamig na pawis ang aking katawan. Pero yung lakas na parang pagsabog sa loob ko ay nagpasabik sa akin hanggang nanginginig. Ito na ba ang rurok ng ikalawang antas? Higit 10 beses na mas malakas kaysa dati. Nabaliw si Long Ling Er. Nakatumba sa lupa, nakatitig sa akin ng walang malay. Buong puso niyang bumagsak na. Inubos ng mudfish ang Dragon Yuan Go. Akala ko ba nakakain niya ang Long Yuan Go? Hindi ko pa nga kinaya kumain. Hindi, wala talaga akong pagkakataon kumain. Sino ba siya? Bakit lahat ng benepisyo ay napupunta sa islang ito? Ako ang tunay na reyna ng dragon. Ako ang legit. Nagsimula na siyang magduda sa buhay. Natatakot ba akong ako ay isang peke na emperatrice? Nagsusumikap akong bumangon at tumingin sa bangkay na iyon ng dragon. Nananatili pa rin ang espiritu ng dragon na nakatingin sa akin. Ngunit wala nang galit. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita ng dahan-dahan. Batang lalaki, anong pangalan mo? Walang pangalan na maliit na kawal. Long E. Chayan. Ang espiritu ng dragon ay tumango, may paghanga sa mata. Magaling! Sa iyong katawan ay dumadaloy ang purong dugo ng lahi ng dragon. Mas puri pa ito kaysa sa kahit anong dragon na nakita ko sa loob ng 1000 taon. Napatigil ako sandali. 1000 taon na. Ang natitirang kaluluwa ay nananatili pa rin sa ganitong katagal. Noong buhay pa ako, isa akong mandirigmang dragon. Namatay sa digmaan dito. Iniwan ko ang isang natitirang kaluluwa upang bantayan ang pamana. Naghihintay ng taong karapat-dapat. Ngayon, sa wakas, dumating ka na. Itinaas nito ang anino ng dragon na kuko at dahan-dahang tinapik ang aking noo. Ang kumpletong teknik ng mandirigmang dragon, ang Dragon's Tail Whip. Nagbago ito sa gintong liwanag na dumaloy sa aking isipan. Hindi mabilang na mga larawan ang dumaan sa aking harapan. Iyon ang eksena ng buntot ng tunay na dragon na umiikot. Bawat hampas ay sumisira sa mundo. Bawat galaw ay naglalaman ng dakilang katotohanan. Ako'y nalulunod dito, parang lasing sa kaligayahan. Hindi ko alam kung gaano katagal, muling narinig ang tinig ng kaluluwa ng dragon. Naipasa na ang pamana. Panahon ko na ring maglaho. Kabataan, mabuhay ka ng maayos. Ibalik ang karangalan ng lahi ng dragon. Tumingin siya kay Long Ling Er. May malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. Bagaman mahina ang dugo ng dalaga. Hindi siya basta-basta. Pangalagaan mo siya ng mabuti. Naramdaman ni Long Ling Er ang isang panginginig, may komplikadong damdamin sa kanyang mga mata. Nang matapos magsalita ang Dragon Soul, unti-unting nawala ang gintong apoy. Ang malawak na buto ng dragon ay bumagsak ng malakas. Naging mga pira-pirasong buto sa lupa. Nagsimulang manginig ng malakas ang buong kuweba. Lumalawak ang bitak sa itaas ng ulo. Sobrang daming mga bato ang bumabagsak ng mabilis. Gugunaw na ito.
Tumakbo ka. Bigla akong tumakbo patungo kay Longling Er. Kinuha ko siya sa aking bibig at mabilis na tumakbo pabalik sa daan na pinanggalingan. Nagsusumikap siyang makawala sa aking bibig, ang buntot niya ay nagwawala. Sa loob-loob ko, nagmumura ako ng labis. Ihinto mo ako, putik. Kaya kong tumakbo mag-isa. Ginugugol ko ang lahat ng aking lakas sa pagtakbo. Biglang bumagsak ang ilalim ng kuweba sa likod. Malalaking bato ang bumagsak na parang sumasayad sa buntot. Napakadelikado. Sa huling sandali, nakalabas ako sa bitak. Bumagsak sa isang tuyong kagubatan at humihinga ng malakas. Si Longling Er ay nag-roll ng ilang ulit, halatang naguguluhan. Nang makabangon siya, puno siya ng mga patay na dahon at nakatitig sa akin. Pero nang makita niya na puno ako ng sugat, nasa bibig na pero nilunok muli. Matagal akong nagpahinga bago ako bumangon. Iwinagayway ko ang buntot para sundan niya ako. Mas mabagal ang pagbalik sa kuweba kaysa pagdating. Pagkatapos lampasan ang dalawang bundok, lumitaw ang pamilyar na kuweba sa harap ko. Bago pa ako lumapit, napansin kong may mali. Pumupuno ang hangin ng matapang na amoy ng nasunog. At may tatlong kakaibang enerhiya ng mga demonyo na nagtatagpo. Sa pintuan ng yungib, tatlong pulang-pulang fox ang nakahiga roon. Mas malaki ang sukat kaysa sa karaniwang fox ng ilang beses. Ang kanilang balahibo ay parang nag-aapoy na apoy. Tatlong ikalawang antas na halimaw, ang Red Flame Fox. Nakita nila kami at may masamang tingin sa kanilang mga mata. Dahan-dahan silang tumayo at nagbigay ng banta sa pamamagitan ng mahinang ungol. Isa sa kanila, ang pinakamalaki, ay maihawak na piraso ng pamilyar na balahibo ng Ironback Wolf sa kanyang mga kuko. Agad kong naintindihan na sila ay naghahanap ng paghihiganti. May kinalaman si Tiebi Tendyvan sa kanila. Ngayon ay dumating na para mag-ayos ng laban. Si Long Danvik ay bumaba mula sa aking likod. Diretsong tumayo sa harap ko. Ang buong katawan niya ay natakpan ng kaliskis na naglalabas ng mabangis na kapangyarihan. Tumingin siya sa akin ng matalim. Hindi kita pinoprotektahan. Pero sanay na kasi sa kuweba na ito, ayaw na nilang lumipat. Halos mapatawa ako sa sobrang kapal ng pride niya. Kailan kaya magbabago? Tatlong pulang fox na ito, walang oras para mag-usap-usap. Yung pinakamalaki sa gitna, umiyaw ng malakas. Nagpaputol ng hangin sa sobrang sakit na sigaw. Yung dalawang natitirang agad na sumugod. Binuka ang bibig at nagsabog ng dalawang matinding apoy. Parang dalawang apoy na dragon na sumalubong. Ang hangin ay naiinitan at nagiging baluktot. Hindi umatras si Longling Er, kundi lumapit pa. Ang katawan ng ahas ay umuugoy habang isinasagawa ang lihim na pamamaraan ng lahi ng dragon. Isang manipis na liwanag ng ginto ang bumabalot sa buong katawan. Diretso siyang humarap sa dalawang apoy. Matapos ang isang malakas na tunog, nagkalat ang mga spark. Napaatras siya ng ilang talampakan at ang kanyang mga kaliskis ay naging itim. Ngunit matatag niyang tiniis ito at mahigpit na nakagapos sa isa sa mga ito. May isa pang umatake mula sa gilid na gustong sumalakay. Biglang inihampas niya ang kanyang buntot na parang ahas at naitulak ito palayo. Kahit na mahirap ang makipaglaban ng isa laban sa dalawa, nagagawa pa rin niyang pigilin sila. Habang pinapanood ko siyang nagsusumikap, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Ang babaeng ito ay hindi nag-aatubiling magsalita. Kapag nakipaglaban, hindi siya nagdadalawang isip. Yung isa, ang pinakamalaking pulang apoy na fox. Nakita na ang dalawang tauhan nito ay nahuli. Nilaktawan ang labanan at diretso sa akin sumugod. Bukas ang bibig, isang naglalagablab na apoy ang nagtipon sa loob. Tamlay akong itinaas ang ulo at tahimik na nagbibilang sa isip. Nang sumabog ang apoy, kumilos ako. Buong lakas na pinakawalan ang bilis ng pangalawang antas sa ruro. Nagtira ng isang anino sa lugar. Tinawid ng apoy ang anino at tumama sa malaking bato sa likuran. Biglang sumabog ang malaking bato at nagkalat ang mga piraso ng bato. At narito na ako sa harap ng pula na usa. Napatitig ito sa akin ng may takot, gustong tumakbo pero huli na. Bumuka ang aking bibig, nag-ipon ng dragon flame sa lalamunan. Biglang sumabog ang pulang gintong apoy. Diretsong tumama sa mukha nito, sumabog ang apoy sa paligid. Na-shoot ito palayo, umiikot sa lupa, umaatungal sa sakit. Patuloy na nagliliyab ang apoy sa mukha nito, kahit anong gawin hindi mapatay. Dahan-dahang umakyat ako, dahan-dahang umindayog ang buntot. Natapos na ang kanyang pagdurusa. Lumingon sa kabilang panig. Si Longling Er ay patuloy na nakikipaglaban sa dalawang Red Flame Fox. May mga bagong sugat at nasunog na kaliskis sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mabangis, mahigpit na nakakagat sa liig ng isa. Ang isa naman ay abala sa pag-atake sa kanya. Ang mga kuko ay nag-iwan ng mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya bumitaw. Kailangan pa ba talagang magsumikap ng ganito ang hangal na babae? Huminga ng malalim, ang dugo ng dragon sa katawan ay kumukulo. Biglang inihampas ang buntot, kumpleto ang galaw ng dragon na umiikot. Ang anino ng galaw ay pumutok sa hangin. Matindi itong tumama sa pulang apoy na fox na umatake sa kanya. Sa isang malakas na tunog, ang pulang apoy na fox ay lumipad na parang punit na supot. Nabunggo ang tatlong malalaking puno, nahiga sa lupa at kumurap ng 2 beses. Lubos nang nawala ang hininga. Napatigil si Longling Er sandali habang nakagat ang isang bagay sa bibig niya, sinubukan nitong kumawala. Nang mapansin niya, kagat niya ng malakas at naputol ang leg nito. Natapos ang laban, 3 Cheyenne Fox ang namatay lahat. Nakatumba si Longling Er sa lupa, malalim ang hininga.
Punong-puno ng sugat, sunog, gasgas, halos buong katawan ay may pasa. Nakikita ko ang kanyang nakangiti at mapagmataas na mukha, nakakainis pero nakakatawa rin. Humarap siya at nagtungo sa isang palumpong sa tabi. Gamit ang buntot, niyayakap niya ang ilang halamang gamot na may bahagyang kinang. Ito yung gamot na nakita ko kanina sa daan na sobrang epektibo sa paggaling. Umakyat siya pabalik sa tabi niya, nakatakip ang buntot sa mukha. Nagmumula sa buong katawan niya ang isang pakiramdam na hindi pwedeng lapitan. Inilapag ko ang halamang gamot sa harap niya at tinulak ang ulo niya. Tumaas siya ang ulo nang makita ang mga halamang gamot, nagulat. May malalim na emosyon na dumaan sa mata niya. Ginamit ko ang buntot ko para ikot ang halamang gamot at dahan-dahang durugin. Ipahid ang katas nito sa nasunog niyang bahagi. Siya ay biglang naging stiff, ang mga kaliskis ay nagrosas. Naglalagay siya ng gamot sa akin. Nahawakan ng kanyang buntot ang akin. Hindi ako dapat maapektuhan niya. Ngunit ang hitsura niya kapag seryoso ay hindi naman ganoon ka-disgusting. Nakikinig ako sa kanyang damdamin habang hindi tumitigil ang kamay ko. Maingat kong nilagyan ng halamang gamot ang bawat sugat. Nakahiga siya doon, hindi kumikilos, hinahayaan akong gawin ang gusto ko. Pero ang mga kaliskis ay lalong namumula. Sa huli, ang buong ahas ay parang nilaga na. Matapos kong lagyan ng gamot ang huling sugat, ibinalik ko ang aking buntot. Nakatagilid ako sa tabi niya, pagod na ayaw ng gumalaw. Nagtatago siyang sumulyap sa akin at mabilis na inalis ang tingin. Mukhang talagang nagmamalasakit siya sa akin. Baka sa susunod, kapag pinakuluan siya, bawasan ng 2 minuto. Nang marinig ko ito, muntik na akong sumabog sa galit. Sa mga sandaling iyon, biglang may lumipad na liwanag sa malayo sa langit. Parang isang meteor na diretso sa atin. Mabilis kong itinaas ang aking ulo at nagmatsyag. Si Longling Air ay hindi na nag-atubiling magpakatatag. Ang liwanag ay lalapit ng lalapit hanggang sa huminto sa itaas ng yungib. Ito ay isang simbolo ng utos na naglalabas ng banayad na presyon. Sumabog ang simbolo ng utos at naging isang linya ng gintong mga titik. Ang malaking pagtitipon sa Wanya Ridge ay magsisimula sa loob ng 3 araw. Inaanyayahan ang iba't ibang mga halimaw mula sa iba't ibang lugar patungo sa sinaunang digmaang labanan. Unang dumating, unang makakakuha ng walang katapusang pagkakataon. Ang malalaking salita ay nanatili sandali sa hangin bago dahan-dahang nawala. Nagniningning ang aking mga mata, sa wakas ay dumating na ang pagtitipon sa bundok ng libong halimaw. Nagniningning din ang mga mata ni Longling Air sa kasiyahan. Sinaunang digmaang labanan. Maaaring dito ko maibalik ang aking lakas. Nagtinginan kami, bihira ang pagkakasundo na sabay naming naisip ito. Kailangan kong dumalo sa malaking pagtitipon. Magsisimula ang pagtitipon sa 3 araw. Sasamahan ko si Longling Air sa paglalakbay. Nakahiga siya sa likod ko. Hindi pa ganap na gumaling ang kanyang paso, pero hindi na ito hadlang sa kanyang pagkilos. Pagtitipon ng mga demonyo sa Wanya Ridge. Mahalagang larangan ng digmaan. Pagkakataon ng pagbabago. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Hindi ako pwedeng laging maapakan ng nilalang na ito. Wala akong pakialam sa kanyang mga drama. Naglalakbay patungo sa direksyon ng Wanya Ridge. Lalong dumarami ang mga kagubatan. Dumarami rin ang mga halimaw na aking nakakasalubong. Lahat sila ay patungo sa iisang direksyon. Malinaw na lahat sila ay pupunta sa malaking pagtitipon. Dumaan sa isang masaganang gubat. May narinig na maingay na tunog sa unahan. Kasama ang ilang sigaw ng pagdurusa. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin. Sa isang bukas na lugar na hindi kalayuan. Ilang mga unang antas na halimaw ang nakapaligid sa isang maliit na figura. Iyon ay ilang mga bobcat at mga asong gubat. Hindi malaki ang kanilang laki ngunit marami sila. Naglalabas ng mabagsik na ungol mula sa bibig. Ang nilalang na napalibutan ay yumuko sa sulok. Nanginginig ang buong katawan. Bahagyang nakikita ang 2 mabalahibong tainga na nakatayo sa ulo. At isang malambot na malaking buntot na mahigpit na nakapulupot sa sarili. Nakita rin ni Longling Air ang pagdura sa mata. Ano bang kagandahan ng away ng mababang antas na halimaw? Iwasan na lang. Hindi ko siya pinansin at dahan-dahan akong umakyat doon. Itong isdang bulbul ay muling makikialam. Nang lumapit na ako, saka ko nakita ng malinaw. Ang napapaligiran ay isang dalagang mula sa lahi ng mga fox. Tinawag na dalaga dahil hindi pa siya ganap na nagbago. May hugis tao na ang kanyang katawan. Ngunit natatakpan pa ito ng maputing balahibo. May dalang malaking mabuhok na buntot sa likod. Patuloy na kumikiskis ang 2 balahibong tailed fox ears sa ibabaw ng ulo. Puno ng takot ang maliit na mukha. Nagtutulo ang luha sa mga mata. Yung mga unang antas na halimaw ay unti-unting lumalapit. Nagsisigaw ng bastos ng ngiti sa bibig. Huwag kang tumakbo, maliit na fox. Sumama ka na lang sa mga lolo. Siguradong masarap ang malambot na balat at karne. Nanginginig ng todo ang maliit na fox sa takot. Halos umiyak ang boses niya. Huwag kang lumapit. Hindi ako masarap kainin. Tumawa ng malakas ang mga halimaw. Inunat ng isang wildcat ang mga kuko para hulihin siya. Tamlay kong inilabas ang kaunting kapangyarihan ng dragon. Biglang bumalot ang banayad na presensya ng kapangyarihan sa buong paligid. Nanginig ng todo ang mga halimaw na iyon. Parang tinamaan ng kidlat. Bigla silang bumagsak at nawala ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi. Pumuno ang hangin ng mabahong amoy. Tinitigan nila ako ng may takot. Puno ng pangamba ang kanilang mga mata, saka sila tumalikod at tumakbo. Nagugulong tumakas at nawala sa gubat.
Natunganga ang maliit na fox, nakatitig sa akin ng walang imik. Sa mga mata niyang malalaki at maliwanag, unti-unting kumikislap ang maliliit na bituin. Bigla siyang lumapit at niyakap ang aking liig. Ang buong mukha niya ay dumadampi-dampi sa aking kaliskis. Bienan, Bienan. Ang galing mo. Halos makain na ako ng maliit na lobo. Salamat sa iyong pagtulong at pagligtas. Ang maliit na kuneho ay handang magtrabaho bilang baka at kabayo bilang pasasalamat sa nagligtas sa kanya. Halos matanggal si Longling Air sa likod ko. Matapos niyang mapanatili ang balanse. Tumingin siya sa harap at nakita ang eksena, halos mawalan siya ng ulirat. Bakit ang pilyong sinta na ito ay nakalapit ng ganito? Pakawalan mo ang aking alagang aso. Hindi tama. Kailan pa naging alagang aso itong isda na ito? Bakit ko pa kailangan mag-alala? Pero tapat ang katawan niya. Diretsong bumagsak mula sa likod at yumuko sa lig ko. At hising na parang ahas sa maliit na fox. Puno ng pag-iingat at galit ang mga matang ahas niya. Natakot ang maliit na fox at nagtago sa likod ko. Half lang ang ulo ang lumabas. Tumingin ng malungkot kay Longling Air. Ang ahas na ito ang sama ng ugali. Hindi kaya ayaw ni Ginoo sa maliit na kuneho. Galit na galit si Longling Air, tumataas ang mga balahibo niya. Yung tusong siraulong yun, nagkukunwaring kawawa. Ako ang bahala. Kung hindi ko lang sinunggaban, ituturing mo bang magalang? Sobra na ang ulo ko. Kakagaling lang natin magkausap, nag-aaway na agad. Sige na, tuloy na. Inalog ko ang aking buntot bilang senyales kay Longling Air na huwag magulo. Tumingin ulit ako sa maliit na Zoro. Dito lang siya napatawa muli. May mga mata siyang parang bituin na nakatingin sa akin. Mabait na tagapagligtas, mabait na tagapagligtas. Saan ka pupunta? Pwede bang isama si maliit na Zoro? Mabait ang maliit na lobo. Maraming nakakatuwang kwento ang maibabahagi sa kanyang tagapagligtas. Tahimik na tumatawa si Longling Air sa kanyang isipan. Nakakatuwang kwento. Siguradong mga hindi kaaya-ayang bagay iyon. Ngunit nakatitig lang siya ng matagal sa maliit na fox. Ang kanyang tingin ay parang kutsilyo. Ngunit ang maliit na fox ay walang kaalam-alam. Umakyat sa likod ko ng walang pakialam. Umupo sa tabi ni Longling Air. At masiglang bumati. Kumusta, ate ahas? Ako si Huxeaoli. Sana'y alagaan mo ako sa hinaharap. Sino ang ate mo? Sino ang mag-aalaga sa'yo? Lumayo ka sa akin. Ipinihit niya ang ulo sa isang tabi. Hindi alintana ng maliit na fox. Nagsimula itong magkwento tungkol sa bundok ng 10,000 halimaw. Ginoo, Ginoo. Alam mo ba, napakasigla ng pagtitipon sa bundok ng 10,000 halimaw ngayon. Narinig kong maraming kayamanan sa sinaunang larangan ng digmaan. Mayroon pang mga prutas na nagbabago ng anyo. Kapag kinain, tuluyan ng magiging tao. Si Ili ay nangangarap na maging tao, para hindi na siya itaboy ng kanyang lahi. Habang sinasabi ito, unti-unting nalumbay ang kanyang mga mata. Si Ili ay isang bahagi ng lahi ng mga fox. Dahil sa hindi purong dugo, itinaboy siya sa kanyang angkan. Nangalumbay siya ng matagal mag-isa. Pero agad siyang muling bumangon ng buo ang lakas. Pero ngayon ay nakatagpo na siya ng isang mabuting tao. Siguradong poprotektahan niya si Little Tan, di ba? Nakangiti siyang nakatitig sa akin ng may pag-asa. Punong-puno ng pag-asa ang mata niya. Umiti ako at tumango. Agad siyang umiti ng malaki. Nagsasayaw ang buntot niya na parang ang wheelbarrow. Tumingin si Longling Air ng nakanganga. Yung balbon na to, marunong pang ang yumakap sa malaking tao. Sa daan, di tumitigil ang maliit na balbon na yun sa pagsasalita. Nagsasabi tungkol sa ilang bundok sa Wanyao Ridge. Sino ang pinakamalakas na yaw king? Aling maliit na yaw ang pinakakainis. Kapag nasasabik na nagsasalita, yung makapal na buntot na balahibo ay dumampi sa akin. Malambot at mainit, nakaka-relax talaga. Tuwing nakikita ni Longling Air, nagagalit siya. Diretso itong pumapasok sa lig ko. Pinaghihiwalay ako at ng maliit na fox. Hindi naman nagagalit ang maliit na fox, masaya itong lumalapit sa kabila. Paminsan-minsan, sinisipat pa ako ng buntot niya. Hindi na makatiis si Longling Air at gusto na niyang kagatin ang buntot niya. Natakot ang maliit na fox at humahabol sa likod ko, mukhang nalungkot. Mahal na Ginoo, pinagtitripan na naman ako ng ate sawa. Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ito basta paglalakad. Talagang parusa ito. Sa wakas, nakalusot na sa huling kagubatan. Biglang lumiwanag ang tanawin. Isang napakataas na bundok ang tumayo sa harapan. Diretso sa ulap, sa paanan ng bundok, nagtipon ang napakaraming halimaw. Mula sa unang antas hanggang sa pangalawang antas. Kahit na may ilang malalakas na presensya na nararamdaman, hindi bababa sa pangatlong antas. Masiglang itinuturo ng maliit na fox ang pintuan ng bundok. Ginoo, Ginoo. Iyan ang Wanyao Ridge. Ang ganda naman. First time ni Little Fox dito. Tumingin din si Longling Air pataas, may kumikislap na komplikadong emosyon sa mata. Sa nakaraang buhay, pinamumunuan ko ang 100,000 na hukbong dagat ng dragon. Yung maliit na Wanyao Ridge, hindi pa karapat dapat na maglambing sa akin. Ngayon, dito pa siya naghahanap ng pagkakataon. Talagang parang tigang na tigang ang tigre. Kakainin ko na sana ang hakbang papasok sa bundok.
Biglang may isang malakas na puot na nakatutok sa akin. Malamig at mapanlikha, dala ang walang kapantay na pagnanais na pumatay. Ang aking balat ay otomatikong tumayo. Tumingala ako. Sa isang tabi ng pintuan ng bundok, sa isang malaking batong asul, nakatayo ang isang napakalaking itim na ahas. Ito ay maihaba na 30 talampakan. Ang buong katawan nito ay kumikislap ng malamig na liwanag. May dalawang malaking bukol sa ibabaw ng ulo. Iyan ay senyales na malapit nang mag-transform sa dragon. Sa tuktok ng ikatlong antas, itim na tubig na salampak na dragon. Yung malamig na nakalawit na vertical na mata ay matalim na nakatitig sa akin. Sa katotohanan, nakatingin ito sa half-inch na karne na horn sa aking noo. Punong-puno ng kasakiman at pag-iwas. May isang lihim na takot na nakatago ng malalim. Nanginginig ang maliit na fox at nagtago sa likod ko. Nagbago ang kanyang tinig. Iyon ang pangalawang pinuno ng Wanyao Ridge. Ginoong Blackwater Mystic Flood Dragon. Sobrang mabagsik niya. Takot si Little Tanuki. Nakatutok din si Long Ling Er, buong lakas ang kanyang kapangyarihan ng demonyo. Mahigpit na nakatutok sa itim na dragon na iyon. Sa loob ay nagbabala ng todo. Mukhang tinutukan ng halimaw na ito si maliit na palos. Marahil ay may gusto siya sa sungay ng dragon niya. Pumikit ako ng bahagya at tumitig sa itim na dragon. Walang pag-atras, walang takot. Tinitigan ko lang siya ng kalmado. Nagpakita ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan na may isang maliit na ahas na nasa tuktok ng ikalawang antas. Ang mga ahas na tumingin ng diretsyo sa kanya na nasa tuktok ng ikatlong antas. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa malaking bato. At nakatingala sa akin mula sa taas. Parang tinitingnan niya akong isang maliit na langgam. Napansin ng mga halimaw sa paligid ang kakaibang hangin kaya sila ay umatras. Takot silang maapektuhan. Napakatahimik sa harap ng pintuan ng bundok ng panahon. Ilang hangin lang ang dumaan. Dahan-dahang nagsalita ang itim na dragon, malamig at nakakatakot ang tingin. Kawili-wili, isang maliit na antas dalawa, at nangahas pa ring maghasik ng gulo sa libis ng libo-libong halimaw. Uminto siya sandali, tumingin sa mga sungay na laman sa aking noo. Lalo pang naging sakim ang mga mata niya. Gusto ko talaga ang bagay na iyon. Ibigay mo na. Bibigyan kita ng buhay. Ang malamig at nakakatindig balahibo na boses ng Blackwater Profound Jiao. Lahat ng mga halimaw sa paligid ay napasinghap. Mukhang sasaktan na nila agad sa harap ng pinto ng bundok. Ang Dragon Spirit Girl ay buong katawan ay nagangalit ang mga kaliskis. Ang kanyang demonyong lakas ay sobrang lakas, nakatutok ng mabuti sa Black Jiao. Sa loob-loob ay nag-iisip kung paano makakatugon. Natakot ang maliit na fox at nagtago sa likod ko. Mahigpit na nakabalot ang kanyang buntot sa katawan ko at nanginginig. Ngunit nagtipon siya ng lakas ng loob at inusisa ang kanyang ulo. At nagangalit sa itim na ahas bilang pagpapahayag ng hindi pagkakasundo. Nakatagilid ako ng walang gana, kahit na may oras pang magbukas ng bibig at bumahing. Pagkatapos ay dahan-dahan kong itinataas ang ulo ko at nakipagtitigan sa kanya. Ang aking mga mata ay kalmadong parang isang patay na tubig. Kung gusto mo, kunin mo na lang mismo. Ang aking saloobin ay nagpanganga sa lahat ng mga halimaw. Isang maliit na antas, dalawa lang ang nangahas sa kanya ng ganito. Sa mga mata ng itim na dragon ay may galit ngunit higit pa rito ay pag-ingat. Hindi siya tanga, kung ganito siya kaabang-abang, may tinatago siya. Nagtagal ang tensyon ng 10 hininga. Napailing ang itim na dragon at umatras sa malaking bato. Hindi kita papatulan habang may pagtitipon. Hintayin na lang na makapasok sa sinaunang larangan ng digmaan. Naguluhan ang mga halimaw sa paligid. Hindi makapaniwala na natakot ang pangalawang leader. Lalong nagniningning ang mga mata ng maliit na fox. Nakapagpahinga rin si Long Ling Er, ngunit mas komplikado ang kanyang nararamdaman. Opisyal lang nagsimula ang malaking pagtitipon. Isang napakalaking larangan ng digmaan ang tumayo mula sa paanan ng bundok. Lahat ng pangalawang antas na halimaw ay may karapatang umakyat at hamunin. Maraming mga halimaw ang nagsusugal sa entablado, nagsusuntukan. Hindi ako nagmadaling pumasok, umupo na lang ako sa gilid, tamad na nakatingin. Yung maliit na fox, nakaupo sa tabi ko, nagkukwento ng maingay. Si Long Ling Er nakabaluktot sa liko, tahimik lang. Pero yung mga mata niyang parang ahas, matalim na nakatingin sa direksyon ng itim na drako. Yung itim na drako, nakatingin din sa akin, malamig ang tingin. Tumawag siya ng ilang halimaw na nasa tuktok ng ikalawang antas, tahimik na nagutos. Yung mga halimaw na iyon, nakatingin sa akin ng may masamang intensyon. Tiyak na tapos na ang unang hamon. Isang high-level na berserker na oso ang tumalon sa entablado. Katawang puno ng mga kalamnan, nakatayo ng matangkad na 10 talampakan. Nilingon nito ang paligid at ang huling tingin ay sa akin. Punong-puno ng hamon ang tono, hinahayaan akong tumuntong sa entablado. Ang mga halimaw sa paligid ay nagtatawanan at naghihintay na panoorin ang laban. Lumingin si Long Ling Er ng malamig at nag-aalis na ng upuan. Pinipigilan ko siya gamit ang buntot ko at dahan-dahang umaakyat sa entablado. Ang mabangis na oso ay ngumiti at ipinakita ang kanyang mga pangil. Wala akong pakialam sa mga walang kwentang usapan, inusog ko ang aking buntot sa kanya. Nagalit ang mabangis na oso at umuungal at tumalon papunta sa akin. Ang malaking kamay ng oso ay bumagsak na may kasamang malakas na hangin. Hindi ako umiwas at hinayaan itong tumama sa akin. Boom, ang malakas na tunog ay nagpagising sa mga hayop sa paligid. Nang mawala ang usok, nandyan pa rin ako sa aking pagkakapwesto.
Walang kahit anong puting marka sa aking katawan. Ang mabagsik na oso ay nanlaki ang mata sa hindi makapaniwala habang tinitingnan ang sarili nitong Pao. Inilampas ko ang buntot ko at kumilos na. Ang buntot ng ahas ay kusang kumalas. Isang hampas ng buntot na tumama sa mukha ng mabagsik na oso. Ang malaki nitong katawan ay direktang lumipad palabas. Bumagsak sa bakod, bumagsak sa mga halimaw at nawalan ng malay. Tahimik ang buong lugar, isang atake lang para mapatay ang kalaban sa ikalawang antas, pikpa. Ang Ceiling Air ay labis na natuwa at nanginginig sa sobrang kasiyahan. Ang maliit na fox ay sobrang saya, kumakaway ang buntot at puno ng mga bituin sa mata. Ang itim na dragon ay nakasimangot at nagpadala pa ng pangalawang tao. Isang mataas na antas na golden winged eagle, mabilis na parang kidlat. Umiikot sa hangin, pababa ng pababa, diretso sa akin sa tamang lugar. Hindi ako umatras o umiwas, hintayin ko siyang makarating sa harap ko. Muling kumagat ang buntot ng ahas, tapos pinalo. Direktang nauntog ang golden winged eagle, nahulog sa lupa, nanlata. Lahat ay nagulat, isang atake lang, tapos na agad. Nangitim ang mukha ni Black Dragon, umorder pa siya ng ikatlo, ikaapat, ikalimang tao. Isa ang lalapit, sasaluhin ko. Dalawa ang lalapit, sasabay ko. Hindi niya ginamit kahit isang skill mula umpisa hanggang matapos. Tanging lakas lang ng katawan ang pinanghahawakan, nilalampasan lahat. Sa loob ng isang insenso, nakahiga na sa arena. Lahat sila ay mga nasa tuktok na ikalawang antas na nauntog sa akin. Nagbago ang tingin ng buong halimaw sa akin. Mula sa paghamak naging paggalang, at mula sa paggalang naging takot. Si Longling Air ay labis na nasasabik at ang puso niya ay sumisigaw ng ligaya. Ang maliit na fox ay nahimatay, puno ng mga bituin ang mga mata. Si He Jiao ay hindi na makapagpigil. Bigla siyang tumayo ng 30 talampakan, parang isang haligi ng langit. Ang presensya ng tuktok ng ikatlong antas ay walang pag-aalinlangan na pinakawalan. Ang presyon ay parang material na bumabalot sa buong lugar. Lahat ng halimaw ay nanginginig at nakadapa sa lupa. Matindi ang titig niya sa akin, puno ng puot at galit. Pagkatapos ay dahan-dahang umakyat sa entablado. Tahimik ang buong lugar, walang nangahas magsalita. Ang pinakamataas na antas ng ika-3 yugto laban sa pinakamataas ng ika-2 yugto ay isang ganap na panalo. Puti ang mukha ni Longling Air, handa ng sumugod. Pinigil ko siya gamit ang aking mga mata, pagkatapos ay itinaas ang aking ulo. Nagtagpo ang aming mga mata ni He Jiao, walang takot. Umiti siya ng malamig at pinakawalan ang Dragon Might, sinusubukang supilin gamit ang kanyang dugo at lahi. Ang bigat ng pressure ay parang bundok na bumagsak. Ang mga halimaw sa paligid ay agad na napabagsak. Ang dugo ng dragon sa aking katawan ay kumulo, ang kaliskis ng dragon sa puso ko ay naglabas ng gintong liwanag. Pagkatapos ay tumingin ako sa langit at umiyak ng isang malakas na dragon na hiyaw. Bagaman ito ay baguhan, ito ay dalisay at walang kapantay. May dalang pressure mula sa kailaliman ng kaluluwa. Agad nitong pinawi ang kapangyarihan ng dragon ng itim na dragon. At kahit na ito ay bumagsak pabalik sa kanya, biglang nagbago ang kulay ng mukha ng itim na Dracula, hindi makontrol ang katawan, nanginginig. Punong-puno ng takot ang mga mata. Impossible. Ito ay tunay na kapangyarihan ng dragon. Paano ka magkakaroon nito? Tahimik ang buong lugar, naramdaman ito ng lahat ng mga halimaw. Iyan ay ang agwat ng dugo, ang antas ng buhay. Si Longling Air ay labis na nagagalak, nanginginig sa sobrang tuwa. Diretso nang naudlot ang mukha ng maliit na fox, nakangiti pa rin ng hangal. Maputla ang kulay ni Black Jiao, puno ng takot at galit. Matapang niyang tinutukan ako, halos lumalabas na ang puot sa mata niya. Ngunit ang katawan niya ay hindi makontrol, bahagyang nanginginig. Iyon ay ang presyon ng dugo na hindi niya mapigilan. Sumigaw siya ng malakas, pilit na pinananatili ang katatagan. Binuka niya ang malaking bibig, handang umatake. Ako rin ay bumukaka, naghahanda sa pagtanggap ng laban. Napakatindi ng tensyon, parang malapit nang sumiklab ang labanan. Sa sandaling iyon, isang matandang tinig ang nagmula sa kailaliman. Tama na. Hindi malakas ang boses pero parang kulog na bumagsak sa isip. Nabigla ang lahat ng mga halimaw. Nagbago ang ekspresyon ng itim na dragon, nanigas ang katawan. Mula sa kailaliman ng bundok ng libong halimaw, isang napakalaking anino ang dahan-dahang lumabas. Isang suyan na may puting buhok, walang sapin sa paa, at may taas na daang talampakan. Ang hininga ay malalim na hindi masukat, hindi bababa sa ika-4 na antas. Dahan-dahang nilakad niya, bawat hakbang ay dumadampi sa puso. Lahat ng mga halimaw ay nagpatira pa, hindi makatingin ng diretsyo. Ang itim na buhaya ay nagpatira pa rin, may paggalang ang boses. Dumating na ang pangunahing leader. Tumingin si Zuyan sa kanya, pagkatapos ay ang tingin niya ay bumaling sa akin. Sa malalim na mata niya ay may isang kakaibang kislap. Matagal na nakatitig si Zuyan sa akin, hindi nagsasalita. Parang naninigas ang hangin sa paligid. Lahat ng mga halimaw ay humawak ng hininga, naghihintay ng susunod na mangyayari. Sa wakas, mahinahong inimbitahan ako ni Zuyan na lumapit para mag-usap. Natunganga si He Jiao, puno ng hindi pagkakasiya ang mga mata. Nabigla rin ang mga halimaw sa paligid. Ang pinuno pala ay napakamagalang sa isang maliit na ahas na pangalawang antas. Tumango ako at sumunod kay Zuyan papasok sa mas malalim na bahagi. Mula sa likuran, naramdaman ko ang nag-aalalang mga tingin ni Longling Air at ng maliit na fox. At ang mga matang parang magpapalabas ng apoy ng itim na dragong ahas.
Pumasok kami sa kailaliman ng bundok ng libong halimaw at dumating sa harap ng isang bato na templo. Tumigil si Zuyan at lumingon sa akin. Puno ng paghanga at pag-appreciate ang kanyang mga mata. Pinuri niya ako na sa murang edad ay napakapuro ng aking dugo. At ang aking kinabukasan ay walang hangganan ang tagumpay. Sandali siyang tumigil, pagkatapos ay sinabi na ang itim na dragong ahas ay makitid ang kaisipan. At tiyak na patuloy akong gagawa ng gulo. Ngunit nakita niya ang aking potensyal. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha siya ng isang pulang espiritual na prutas, na may mga mahiwagang guhit na naglalabas ng malakas na espiritual na enerhiya. Ito ay isang pulang prutas na maaaring palakasin ang katawan at linisin ang dugo. Ibinigay niya ito sa akin bilang kapatawaran. Tinanggap ko ang pulang prutas at naramdaman ang malakas na enerhiya nito. Lubos akong natuwa at agad na nagpasalamat. Pagkatapos ay bigla siyang nawala sa aking paningin. Bumalik ako sa paanan ng bundok. Agad na lumapit si Longling at ang maliit na fox. Puno ng pag-aalala at kuryosidad ang kanilang mga mata. Ipinakita ko sa kanila ang prutas na Zhu. Nagniningning ang mga mata ng dalawang babae nang makilala ito bilang alamat na sagradong bagay. Walang pag-aalinlangan, hinati ko ang prutas na Zhu sa dalawa. Ibinigay ko sa kanila ang tig-iisang kalahati. Nagtaka si Longling may komplikadong damdamin sa kanyang mga mata. Sa loob ng puso ko, nagsimula na namang magpanggap at mag-isip ng mga balak. Hindi naman talaga nag-iisip ng ganoon ang maliit na fox. Diretsong lumapit at niyayakap ako, punong-puno ng mga bituin sa mata. Numamula si Longling at hinila ang maliit na fox palayo. Umupo siya sa leg ko para ipakita ang pagmamay-ari. Hindi nagpatalo ang maliit na fox at nagtago sa likod ko, nagmamatsyag. Ganito nagharap ang dalawang babae, magkatabi pero nagbabantay. Ako lang ang ulo ko, pero nakakaramdam ako ng kakaibang kasiyahan. Pagkatapos inumin ang pulang bunga, nagsimulang mag-alon ang enerhiya sa katawan ng dalawang babae. Matagumpay na naabot ni Longling ang rurok ng ikalawang antas. Ang maliit na fox ay umabot din sa rurok ng unang antas, malaki ang tumaas ng kanyang lakas. Nang buksan nila ang mga mata, mas komplikado ang tingin nila sa akin. Hindi mapigilan ng maliit na fox na lumapit sa akin. Namumula ang kanyang mga pisngi, puno ng seryosong tingin ang mga mata niya. Matapang na nagpahayag ng damdamin, nais niyang ialay ang sarili at sumama sa akin habang buhay. Nang marinig ito ni Longling biglang nagalit siya. Ang buong ahas ay nagtayo ng katawan, ang mga kaliskis ay kumikislap na parang mapanganib. Agad niyang inihayag na ako ay pag-aari niya at hindi maaaring galawin. Hindi na natakot ang maliit na fox, itinaas ang dibdib at matapang na ipinagtanggol ang sarili. Lumalakas ang pagtatalo ng dalawang babae, kaya't napalingon ang mga halimaw sa paligid. Malaki ang aking ulo na parang palayok, pero sa loob ay tuwang-tuwa ako. Ito na kaya ang tinatawag na biyaya ng isang tao sa piling ng iba. Dumating na ang gabi, ang liwanag ng buwan ay sumisilay sa kagubatan. Bihira, lumapit si Longling at umikot sa aking tabi. Ang buntot ay hindi sinasadyang humaplos sa akin na may pagdududa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata ng ahas ay unang nagpakita ng kaba at pag-aalala. Wala nang natirang kahit kaunting otoridad at malamig na asal ng isang emperatris ng dragon. Tinitingnan ko siya na bihirang nagpapakita ng anyo ng isang batang babae. Sobrang masigasig na sumasagot sa pamamagitan ng pag-ikot ng buntot. Nagtaka siya at biglang namula ang kanyang mga kaliskis at naging mainit. Matinding hinampas ng buntot ang aking katawan bilang pagpapahayag ng hindi pagkakasundo. Ngunit ang katawan ay tapat na lumapit pa ng kaunti. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting nagtatagpo ang mga katawan ng dalawang ahas. Sa malayo, nakatago ang maliit na fox sa likod ng puno, pinapanood ang eksenang ito. Galit na galit, nagtapak-tapak siya at lihim na nangako na balang araw ay ibabalik ang kanyang tagapagligtas. Matagumpay na natapos ang pagtitipon sa Wanyao Ridge. Gusto ko ring tamasahin ang kasalukuyang kaluwagan.